Mahal, ginulat mo ako ng husto. Irog, meron akong pinakamagandang balita. Gusto mo bang marinig? Walang magandang balita maliban kung mamatay si Jiang Man. Malapit na. Pumayag na ang tangang si Jiang Man na ampunin ng kanyang anak. Ano, totoo ba yan, mahal? Siyempre totoo. Takot na takot ang matandang yun na maagaw ko ang lahat ng kanyang ari-arian. 20 taon na niya akong binabantayan na parang magnanakaw. Bago pa siya mamatay, inalis niya ako sa mana. Pero hindi niya akalain na nagkaroon ako ng anak sa pinakamatalik na kaibigan ng sarili niyang anak na babae. Isang anak sa labas para makuha ang yaman ng pamilya. Shufeng, ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong maging dinks tayo? Irog, Shufeng, Song Weiwei, buksan niyo ang pinto. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? huminahon ka. Pinag-uusapan lang namin ang pag-ampon kay Xiao Jian. Oh, okay. Mahal, Anong ginagawa niyong dalawa? Ang tagal niyong magbukas ng pinto. mahal, hindi ba sinabi ko sa'yo? Pinag-uusapan lang namin ni Weiwei ang pag-ampon kay Xiao Jian. Oh, man kahit na si Xiao Jian ang tanging anak ko, payag akong iampon mo siya. Magka-best friend naman tayo, di ba? Kung gayon, maghahanda ako para sa seremonya ng pag-ampon bukas. Mahal, hindi tanga si Jiang Man. Paano kung maghiganti siya sa atin pagkatapos nating sirain ang lahat ng kanyang pag-aari? Hindi siya maghihiganti sa akin. Dahil sa isip niya, ako ang lalaking nagligtas sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Ang lalaking nagligtas sa akin 20 taon na ang nakalipas ay hindi siya. Secretary Jiang, gusto kong tipunin mo ang lahat ng social elites ng Haicheng para sa seremonya ng pag-ampon bukas. Chufeng, Song Weiwei. Gusto ninyong dalawa ang kunin ang aking family fortune? Bukas, ilalantad ko ang lahat ng inyong maruming gawa. Gagawin ko kayong blacklisted ng buong industriya. Gawin kayong parehas. Napaka-poor na magmamakaawa kayo ng scraps sa kalye. Miss Jiang, nakarating na tayo sa kumpanya. Salamat. Mr. Lu, kailangan ko ang buong schedule ni Shufeng para sa araw na ito. Opo. Shufeng, gago ka. 20 taon na ang nakalipas, sinamantala mo ang pagkawala ng memorya ni Manman pagkatapos ng aksidente para makapasok sa buhay niya. Sa lahat ng mga taong ito, para kay Manman, dahil nasanay na siya sa'yo, tinanggap kong itago ang tunay kong pagkatao at manatiling driver niya. Dahil naglakas loob kang magtaksil sa kanya, oras na para ituwid ko ang Ginanggyang ipinadala na ni Ginoong Shu ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Kapag pirmado na ito, mapupunta sa iyo lahat ng shares na nakapangalan sa kanya. Nagmamadali talaga siya. Ano pa ang sinabi niya? Tinanong din niya kung kailan mo ililipat ang shares sa iyong ampon na anak. Sabihin mo sa kanya, ipapahayag ko ito ng publiko sa adoption ceremony bukas. anak. Tatay, nakuha ko na ang graduation certificate ko sa Haicheng University at natulungan na rin kita na mapasakamay ang kumpanya. Kailan mo ba ako papayagang makita si nanay? Bukas sa Dragon Rise Hotel, papayagan kitang kilalanin ng iyong ina sa harap ng publiko. Talaga? Sige, maghahanda na ako ngayon.
Sa nakalipas na 20 taon, nagkamali akong ituring si Xu Feng bilang aking tagapagligtas at sinunod ang bawat kagustuhan niya. Ito ang nagpaisip sa kanyang nakalimutan niyang mula pa noong ako'y 18, nakikipaglaban na ako sa negosyo kasama ang aking ama. Hindi ako isang mahinang may bahay na madaling manipulahin. Ako ay isang mabangis na Manman, tingnan mo ang oras. Bakit ang tagal mo? Isang oras nang nagpapatuloy ang adoption ceremony. Ano bang nagmamadali? 20 taon akong naghintay. Kaya ko pang maghintay ng ilang minuto. Mahal, isinasakripisyo ni Weiwei ang sarili niyang anak para sa'yo. Okay lang kung hindi ka nagpapasalamat pero bakit ganyan ang ugali mo? Hoy! Ikaw, sinuntok mo ako. Hindi ako nakatulog kagabi para ihanda ang share transfer agreement na yan. Imbes na alagaan mo ako, puro ka na lang pagbibintang. Wala ka na bang konsensya? Ikaw, Shh! Tiisin mo na. Kapag nakuha na natin ang share agreement, palalayasin natin ang bruhang to. Opo, Dad. Magtiis ka lang. Kapag nasa pangalan ko na ang shares, pagtuturuan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ninang, kita ko ang pagod mo sa pagpupuyat. Paano kung dumiretso na tayo sa huling hakbang ng adoption ceremony na ito? Ilipat mo na lang diretso sa akin ang shares at uuwi ako kasama mo para maalagaan ka ng maayos. Ano sa tingin mo? Ikaw... Halika rito. mahal, anong ginagawa mo? Kailangan kong hiramin ang likod mo sandali. Jiangman, kapag napirmahan mo na yung papel, mag-hire ako ng 10 lalaki para bugbugin ka. Xu Feng, 20 taon ninyo akong niloloko. Ngayon ako naman ang magbabalik sa inyo. Nakapirma na. Sa wakas, nakuha ko rin. Ang Jiang Group ay akin na mula ngayon. Ano? Ano pong ibig sabihin yan, Jichu? O ito ay... Simple lang, simula ngayon ang Jiang Group ay lubusan ng mapapasa akin. Ako si Xu Feng. Mapapasayo? Sino ka ba? Hindi ka karapat dapat na mamuno sa Jiang Group. Jiangman, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Song Jian ay aming anak ng pinakamatalik mong kaibigan. Nagulat ka? 20 taon tayong nagkasundong maging dink, pero mayroon na akong 9 taong gulang na anak sa kaibigan mo. Malamang gusto mo nang umiyak ngayon, di ba? Binigyan kita ng mansion at shares. Ginawa pa kitang vice president ng Jiang Group na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso mula sa pagiging anak ng yaya. Yan ang tinatawag mong mumurahing tulong? Jiangman, itigil mo na yung pagmamataas mong yan. Maaring binigyan mo kami ng perang hindi namin maubos, pero hindi mo siya binigyan ng dignidad na nararapat sa kanya bilang lalaki. At hindi mo rin ako itinuring na tunay na matalik na kaibigan. Tama, Jiangman. Tumigil ka na sa paghamak sa amin gamit ang maruming pera mo. Ang gusto namin ay dignidad. Dignidad, alam mo ba? Sige, kung gayon, igagrant ko ang hiling nyo. Ibabalik ko ang lahat ng ibinigay ko sa inyo. Gagawin kong magsama-samang magpalimos sa kalye ang tatlo ninyo bilang isang pamilya. Jiangman, ikaw ang dapat mamalimos. Kung wala ang Jiang Group, wala ka. Akala mo ba talaga nanalo ka na nang makuha mo ang kontratang iyon? Jiangman, tumigil ka na sa pagpapanggap na matapang ka. Dahil sa ating dating pagkakaibigan at dahil middle-aged ka na at walang anak, lumuhod ka sa harap ko at tumahol ng 2 beses na parang aso. Saka kita papayagang manatili sa Jiang Group para maglinis ng mga kubeta. Ano sa tingin mo? Driver lang ako pero marunong akong tumanaw ng utang na loob. Di tulad ng iba, mga walang utang na loob. Tama si Dad. Kayong lahat ay mga walang utang na loob. Mga hamak na tulad ninyo ang magsasabi sa akin. Maniwala ka man o hindi, papahirin ko kayo. Pahirin ako. Wala kang bayag. Mayabang. Jiangman, nang sampalin mo ako, ipinangako ko sa sarili ko na pag pinirmahan mo ang kontrata, babuyin ko ang mukha mo. Babuyin ang mukha ko? Sa tingin mo ba kaya mo talaga iyon? Hindi ko kaya kanina, pero ngayon siguradong kaya ko.
Mga gwardya, sampalin ninyo siya. Mr. Shu, maganda ba talagang ideya ito? Isang sampal, 10,000 yuan. Kung malakas ang sampal, 20,000 yuan bawat isa. Sasampalin ninyo ba siya o hindi? Opo! Hulihin siya, bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Puta, ang tapang mong hampasin ako, naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Gago, dilatan mo ang mga mata mo at basahin mo kung ano ang nakasulat sa kontratang iyan. Darling, ano ang nangyari? Ano ang nakasulat? Pawikan. Pawikan. Wala na tayo. Pagong, wala na tayo. Tatay, ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakita ko mismo ang pagpirma niya. Paano siya naging ganito kaduwag? Kung ganun, tingnan mo mismo. Ito ay, pagong nga talaga. Imposible. Anak, kasabot ka ng tatay mo para lokohin ako, di ba? Anong pinagtatawanan ninyo? Umalis kayo dito. Ibigay mo sa akin. Nagulat? 3 minuto ang nakalipas. Mas kawili-wili pa ang mga mukha ninyo kaysa ngayon. Man, sa totoo lang, nagbibiro lang kami sa'yo. Talaga ba? Oo, Ninang, medyo tahimik lang ang paligid kanina, kaya nagbibiro lang kami. Pinagmasdan mo ako mula pagkabata. Hindi mo ba ako kilala? Shufeng. Song Weiwei. Ang isa sa inyo ay asawa ko. Ang isa naman ay pinakamatalik kong kaibigan. Pero nagtulungan kayong pagtaksilan ako at nakawin ang aking yaman. Ngayon, sabihin mo sa akin paano mo gustong mamatay. Mahal, anong gagawin natin? Tatay, bilis, mag-isip ka ng paraan. Anong gagawin natin? Paano ko malalaman kung anong gagawin? Hindi mo ba siya napanood na pumirma? Anong nangyayari? Paano biglang nagbago ang sitwasyon? Ang tanga-tanga mo namang kontrabida. Noong araw, ang paraan ng pagtrato ni Miss Jiang sa mga taksil, siguradong damo na ang tumubo sa puntod nila. Eksakto. Jiangman, ipinagkait mo ako. Mandaraya ka. Naglalaro lang ng aso. Jiangman, akala mo ba wala akong baraha sa bulsa? Akala mo ba wala akong baraha sa manggas? Ano pang mga kalokohan ang mayroon ka? Ngayong ganito na ang sitwasyon, ititigil ko na ang pagtatago. Sa totoo lang, nabili ko na ang loob ng lahat ng veterano ng kumpanya. Kahit hindi ka pumirma ngayon, ipagagapang pa rin kita palabas ng Jiang Group na parang isang kalye. Mahal, may backup plan ka talaga. Siyempre, kung hindi ako lubos na siguradong makukuha ko ang yaman ng pamilya niya, paano ako magiging ganito kapangahas? Dad, may ganun kang trump card at hindi mo agad sinabi sa akin. Pinahiya mo ako sa harap ng matandang bruhang ito. Shufeng, lahat ng veterano ng Jiang Group ay kasama kong nakipagsapalaran para itayo ang imperyong ito. Ikaw, isang manugang lamang, imposibleng makinig sila sa iyo. Jiangman, sobra ka naman sa pagiging kampante. Ipatawag agad ang lahat ng top executives ng Jiang Group dito. Aalisan ko ng kapangyarihan si Jiangman sa harap ng publiko at palalayasin sa kumpanya.
Gagawin ko siyang isang ganap at lubos na katatawanan. Ganun ka kumpiyansa si Shufeng. Baka naman talagang may mga tao siya sa mga top executives ng grupo. Kung meron man, hayaan mo. Bubunutin natin silang lahat ngayon. Walang makakatakas. Jiangman, akala mo ba aso lang ako na kaya mong utos-utusan at itaboy ng basta-basta? Alam mo ba kung bakit hindi ka na makakabalik? Dahil ang aso ay mananatiling aso. Hindi na nito mababago ang ugali. Naghahanap ka ng kamatayan. Dad, huwag kang magmadali. Hintayin nating nasa rurok ng kawalan ng pag-asa ang matandang ito. Saka natin siya pahirapan ng dahan-dahan hanggang sa mamatay. Tama ka, mahal. Hindi na siya magtatagal sa pagiging mayabang. Tama ka talaga. Pagdating ng mga tao ko, tingnan natin kung gaano ka pa kakakapal ang muka. Miss Jiang, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Huwag kang matakot, Miss Jiang. Nandito ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo. Ang maginoong presidente ng Jiang Group ngayon ay nagtatago sa likod ng isang driver. Sa tingin ko, tapos na talaga ang iyong panahon. Shufeng, mahilig ka talagang magpakadrama. Pero kahit gaano ka kataas tumalon, hindi mo mababago ang katotohanan ng isa ka lang na ekstrang tauhan. Sabihin mo hindi ba tama iyon? Tama si Miss Jiang. May mga taong hindi talaga aabot sa malaking entablado kahit anong pilit. At higit pa rito, wala siyang iba kundi isang nagmamagaling na hangal. Kakaiba. Bakit ba palagi kong nararamdaman ng isang hindi maipaliwanag na pamilyaridad kapag nakatingin ako sa binatang ito? Jiangman, inyong enjoy mo ang iyong panandaliang tagumpay habang maaga pa. Kapag dumating na ang mga executive ng Jiang Group, malalaman mo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtataksil ng lahat. Tama ka dyan, Jiangman. Huwag kang umiyak at magmakaawa kapag dumating na ang oras. Anak, hakin mo ang mga telepono ng lahat ng empleyado ng Jiang Group at magpadala ng mensahe. Sabihin na si Miss Jiang ay itinaboy ni Shufeng sa pakikipagsabwatan sa mga executive ng kumpanya at inaapi sa Dragon Rice Banquet Hall. Sige. Miss Jiang, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sino man ang makakapagbuhat ng daliri sa iyo. Mag-alala? Karapat dapat ba silang magpaalala sa akin? Maganda ang tiwala sa sarili, pero ang bulag na pagtitiwala ay magpapabagsak lang sa iyo ng mas malala. Shufeng, ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyon ng walang bawas. Ang pagpipilit sa isang bagay na hindi sa iyo ay magdudulot lang sa iyo ng kahihiyan. Tatay, kailan darating ang mga tao ng kumpanya? Sabik na sabik akong makita silang lumuhod at magmakaawa. Mr. Shu, nandito na kami. Pagbati, Mr. Shu. Nandito na ang mga tao ko, Jiangman. Tapos ka na. Secretary Jiang. Kaya pala may ahas pala ako sa tabi ko. Hindi nakapagtatakang matagal nang nakalusot ang dalawang itong nagkakasala sa kanilang pangangalunya. Kaya pala may ahas akong laging kasama. Kaya naman pala matagal na silang nagtaksilan ng hindi nahuhuli. Tapos na! Ji Jiang, ano po ang ibig sabihin niyan? Noong nakaraang buwan nang magkasakit ang nanay mo, ako ang nagbigay ng 300,000 pesos para sa ospital. Noon napakasalamat mo at nangako kang magiging tapat sa akin. Ito ba ang pagtutumbas mo sa akin? Ji Jiang, ang matalinong ibon sa matibay na sanga nagpupugad. Wala ka namang tagapagmana. Sa bandang huli, mapupunta rin ang kumpanyang ito kay Ji Chu. Naghahanap lang ako ng paraan para sa sarili ko. 3 taon mo akong pinagsilbihan. Dapat alam mo na ang pinakaayaw ko ay ang pagtataksil. Alam, bakit ko pakialaman? Ngayon, ang direktor ng HR, ang direktor ng operasyon, ang direktor ng pananalapi, ang 3 veteranong ito na hawak ang buhay ng kumpanya, lahat ay nasa panig ni Ji Chu. Anong laban mo pa? Jiangman, anong pakiramdam ng makagat ng asong inalagaan mo? Akala mo ba pag nanalo ka sa mga oportunistang ito, panalo ka na? Ang yuchi mo. Nagpapalakas ka pa ng loob. Tumingin ka sa paligid mo. Sino pa ang gustong tumayo sa tabi mo ngayon? Tama, sa puntong ito, sigurado akong wala nang gustong magtimpla ng tsaa para sa'yo. Ji Jiang, ang matalino ay sumusunod sa agos. Ibigay mo na ang mga shares. Kahit mag-utos ka ngayon, wala nang susunod sa'yo. Dad, Huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi.
Jiangman, tingnan mo ang kawawa mong itsura. Sa dami ng tao rito, wala ni isa ang gustong manatili sa tabi mo. Sino ang nagsasabing walang sumusuporta kay Ji Jiang? Kami ang mga tao ni Ji Jiang. Bumalik kayo sa trabaho ngayon din, wala kayong pakialam dito. Ang usapin ni Miss Jiang ay usapin din namin. Eksakto, Chu Feng, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapatakbo sa Jiang Group at sino ang nagbigay sa inyo ng lahat ng kayamanan at kasaganaan na ito? Para kayong mga may-ari ng lugar. Kayong mga hamak na uod sa ilalim ng kumpanya, hindi nga kayo karapat-dapat na umupo sa mga executive meeting. Ano ang karapatan ninyong humusga kay Mr. Shu? Mga taong elementarya lang ang natapos. Akala nyo special kayo? Ano ngayon kung elementarya lang ang natapos namin? Marunong kaming tumanaw ng utang na loob, hindi tulad ninyong mga tinatawag na nakapag-aral. Ang tubig na nagpapalutang sa bangka ay siya ring makapagpapalubog nito. Kayong tatlong tinatawag na executives ay wala kundi mga parasito na nagsisigawan ng utos. Akala nyo ba hindi na aandar ang Jiang Group kung wala kayo? Ang kapal ninyo. Isa ka lang hamak na chuper. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Sino ka ba? At sino ka? Isa ka lang sunod-sunuran na aso. Ano pa ang magagawa ng mga taong binayaran mo kundi magnakaw ng pera ng kumpanya? Nakialam ba sila kahit minsan sa aktwal na operasyon ng kumpanyang ito? Kung wala kaming mga utos, magkakagulo-gulo kayong lahat. Tama! Mga traidor, tanggal kayong lahat. Umuwi kayo sa mga probinsya ninyo at magsaka na lang kayo. Kayong mga walang kwenta, anong karapatan ninyong tanggalin ang mga tao ko? Sino ang nagbigay sa inyo ng autoridad? Sino ang nagbigay sa inyo ng kapal ng mukha? Jiangman, sinuntok mo ako? Gaano kakatapang isang walang kwentang tao na walang kapit na makapagtaas ng kamay sa akin? Ikaw mismo ang sinuntok ko, doble karang traidor. Sekretary Jiang, dati ay naaawa ako sa'yo. Pinagkibit-balikat ko na lang ang maraming bagay at hinayaan. Pero akala mo ba talaga ako si Jiangman ay isang ganap na tanga? Jiangman, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan mo. Agosto 2015, nagdaya kayo sa mga libro kasama ang CFO at ninakaw ang 500,000 yuan mula sa kumpanya. Nobyembre, 1 milyong yuan. Marso ng sumunod na taon, 3 milyong yuan. Hanggang ngayon, nakapagnakaw na kayong dalawa ng kabuuang 10 milyong yuan mula sa kumpanya. Sa ganitong halaga ng pera, kasama na ang illegal mong paraan ng pandaraya sa accounting, sa tingin mo ba makakalabas ka pa sa bilangguan sa buhay mo? Kalokohan! Jiangman, wala ka na talagang magawa kaya nananapak ka na lang parang asong ulol. Eksakto, pwede kang kumain ng kahit ano pero hindi pwedeng magsalita ka ng kahit anong kalokohan. Inaakusa mo kaming nagdaya sa mga libro at nagnakaw ng pera ng kumpanya. May ebidensya ka ba? Sigurado ka bang wala akong ebidensya? Jiangman, tumigil ka na sa pagpapanggap. Sa pagkakakilala ko sa'yo, kung may ebidensya ka, matagal mo nang ipinakita. Hindi mo gugugulin ang oras sa pakikipagtalo sa kanila ng ganito. Tama, matandang bruha, kung wala ka ng ibang paraan, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka kung maganda ang mood ko, ipagkakapit bahay kita sa mayamang lalaki para maging tagapainit ng kama niyang matandang dalaga. Kung mangangahas kang insultuhin uli si Miss Jiang, isusumpa kong pupunitin ko ang bibig. Kadiring chuper ka, ang kapal ng mukha mong makatama sa akin, gusto mong mamatay. Ang baywang ko! Ang sipang ito ang magtuturo sa'yo kung paano kumilos. Nanay, binugbog ako nitong kadiring chuper. Tingnan ko nga, anak. Kadiring Chuper, ang kapal ng mukha mong sipain ang anak ko, gagawin kitang magsisising ipinanganak ka. Luchen, lumuhod ka at magmano sa anak ko ngayon din. Tapos sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses para humingi ng tawad. Ako, si Luchen, sa langit, lupa, at sa aking mga magulang lang lumuluhod. Hindi kayo karapat-dapat na pagluhuran ko. Ang laki ng mga salita mo. Ano, akala mo bang isang hamak na chuper na tulad mo ay makakabaligtad ng sitwasyon? Kung sasabihin ko sa iyo kung sino ang tatay ko, matatakot kang mabulunan. Eh di sabihin mo nga ang tunay niyang pagkatao, takutin mo naman kami. Luchen, kung wala kang maipapakitang maganda, ngayong araw na ito, hindi ikaw o ang anak mo man ang lalakad palayo dito ng nakatayo. Makinig kayong lahat, ako ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Ano ba ang narinig ko? Sabi niya, siya raw ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kung ikaw ang pinakamayaman sa mundo, eh di ako ang ama niya. Tatay, huwag na kayong mag-aksaya ng salita sa kanya. Gusto kong mamatay siya.
Anak ko, ituturo ng tatay mo ang leksyon sa walang modo at kadiring chuper na ito kaagad. Luchen, sinipa mo lang ang anak ko. Masyado bang humihingi na baliin ko ang dalawang binti mo ngayon? Kayong dalawa dakpin nyo siya. Durugin nyo. Opo, Ginoong Shu. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Binibining Jiang. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sino mang maglakas loob na hawakan ka. Naiintindihan ko. Ikaw ba ang sinadyang ng udyok sa kanya para saktan ang anak ko? Ano bang pumasok sa isip mo? Walang naging away ang anak ko kanina. Ikaw lang ang may gawa ng ganyan. Ikaw yun, di ba? Jiang Man, dahil hindi ka makapag-anak, inuudyokan mo ang iba na bugbugin ang anak ko. Shufeng, sigurado ka bang anak mo talaga siya? Kalokohan, kung hindi anak ko, kaninong anak pa siya? Ginoong Shu, itong putang inang Jiang Man na ito, hindi lang kami ni Chismis, nang udyok pa para saktan ang iyong nag-iisang anak. Dapat mong tawagan ang pulis, ipaaresto siya at ikulong. Eksakto. Hayaan nating asikasuhin ng pulis ang baliw na babaeng ito. Tatawag ng pulis? Ayos. Hindi ko na kailangang pumunta pa roon. Jiang Man, ang tanging paraang inilaan ko para sa'yo ay lumuhod at magmakaawa. Pero ngayon, sa kulungan ka na lang kakain ng nakahiga. Presinto. May nang udyok ng pananakit sa Dragon Rise Hotel. Oo, nasa ilalim siya ng aming kontrol. Sige. Binibining Jiang, mukhang ikaw ang magiging amo sa loob ng kulungan. Binibining Jiang, naaalala mo pa ba ang unang aral na itinuro mo sa akin sa buhay? Ang magparatang ng walang ebidensya ay paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Kaya ipapakita ko sa inyo ng sobra-sobra. Secretary Jiang, ang mga tala ng IP address ng bawat isa sa iyong mga paglilipat ng pondo, ang detalyadong record ng pandarayang accounting ng CFO, at pati ang mga audio recording ng paghahati mo ng ninakaw na pera kay Shufeng. Nandito lahat! Gusto mo bang pakinggan kung ano ang nasa mga recording na ito? Old Jiang, sigurado ka bang tatagal ang mga peking account na yan? Nakapag-sipon na tayo ng 10 milyong piso mula sa pondo ng proyekto ng kumpanya. Kung mahuli tayo, makukulong tayo habang buhay. Relax, ako ang Chief Financial Officer. Wow, ang laki pala ng pera. Akala mo ba hindi ko alam kung paano magdaya sa accounting ng maayos? Bukod pa riyan, huwag mong kalimutan may takip tayo sa likod si Mr. Shu. Ikaw, saan mo nakuha ang recording na ito? Tinuruan nga kita na ang pagbibintang ng walang ebidensya ay paninirang puri. Pero tinuruan din kita ng isa pang patakaran, laging magkaroon ng pagdududa sa mga taong inuupahan mo. Imposible. Malinaw na peke ang recording na ito. Tama, ang galing na ng teknolohiya ngayon. Paano mo nasisigurong hindi mo binago ang recording na ito gamit ang AI? Hindi lang peke ang recording na ito, pati ang lahat ng sinasabi mong ebidensya ay gawa-gawa lang na pinabayaran mo, di ba? Jiang Man, hindi uubra sa amin ang pambubula mo. Sige, mukhang desidido kayong magkaila hanggang sa huling hininga. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang sinasabi mong ebidensya ay hindi direktang ebidensya lang. Kahit ang hukom, hindi tatanggapin yan bilang balidong patunay. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang tinatawag mong direktang ebidensya? Kahit papaano, kailangan natin ng footage mula sa surveillance. Isang bagay na nahahawakan, yan ang tinatawag na totoong ebidensya. At dapat ba rin nating ipacheck ang fingerprint sa company seal? Tingnan natin kung kaninong kamay ang madumi. Tama si Jishu. Walang footage mula sa surveillance, hindi na kailangang sayangin ang oras ng lahat. Jiang Man, kung may lakas ka ng loob, ilabas mo na yung footage mula sa surveillance. Sigurado ka bang hindi ko kaya? Kung meron siya noon, ibinatunan niya iyon sa atin kasabay ng recording. Eksakto. Jiang Man, nakakatawa talaga ang itsura mo sa pagpapanggap mo. Ha ha ha. Jiang Man, kung hindi mo mailabas ang footage mula sa surveillance, huwag mong sisihin ang sarili mo kung isasakdal ka namin sa paninirang puri. Hindi pa huli para aminin mong talo ka na. Kung hindi, masama ang lasa ng pagkain sa bilangguan. Jiang Man, babae ka naman. Bakit mo ipinaglalaban ng buong lakas ito? Ibigay mo ang shares mo at bibigyan ka namin ng konting dignidad. Panaginip lang iyan. Tinatanggihan mo ang kabutihang loob. Kung may lakas ka ng loob, ipakita mo ang footage mula sa surveillance. Kung hindi, sisiguraduhin naming mabulok ka sa bilangguan.
Sino ang nagsasabing wala si Miss Jiang ng footage mula sa surveillance? Bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon ngayon din. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Miss Jiang. Kung hindi, ilalabas ko ang footage at mabubulok kayo sa bilangguan. Ilalabas? Akala mo ba kahapon lang ako ipinanganak? Gusto kong makita kung paano mo ilalabas ang tinatawag na footage na ito ngayong araw. Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. I-play agad ang ebidensya. Opo. Dilat ang mga mata at tingnang mabuti. Ito ang tinatawag na hindi matututulang ebidensya. Ang tagal ko ng palihim na kinokolekta ang lahat ng ebidensyang ito. Pero ang surveillance footage mula sa araw na iyon ay lubusan nilang sinira. Kahit ang pinakamahuhusay na hacker ay hindi ito mabawi. Lucien, paano mo ba nakuha ang segment na ito ng footage? Hindi mapasusubalian ang ebidensya. Paano ka nakapangahas na magpalusot pa? Anong nangyayari? Maliwanag na sinira namin ang footage. Hindi ito pwedeng mangyari. Gago ka, tumahimik ka. Ang surveillance footage, ang mga peking accounting records. Isusumite namin ang lahat ng ebidensya sa presinto. Ang 10 milyong pisong butas na yon ay sapat na para ikulong kayo habang buhay. Miss Jiang, maawa po kayo, Miss Jiang. May matatanda akong magulang na kailangan suportahan at maliliit na anak na pakakainin. Patawarin niyo po ako ngayon para sa 10 taon kong paglilingkod sa kumpanyang ito, Miss Jiang. Miss Jiang, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako at bigyan ng isa pang pagkakataon para sa mga taong inangat at inalagaan niyo ako. Sinusumpa kong magiging tapat kong lingkod kayo habang buhay, Miss Jiang. Ang pagpapatawad ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho ko lang ay ihatid kayo sa Kanya. Tao, dalhin ang 2 parasito na ito sa presinto. Mr. Shu, magsalita ka Mr. Shu. Kayong ang nag-utos sa amin na gawin ang lahat ng ito, Mr. Shu. Karamihan ng pera mula sa peking accounts ay napunta sa bulsa niyo, Mr. Shu. Kalokohan. Jiang, pakitingnan ninyo ang katotohanan. Lahat kami ay pinagbantaan ni Shufeng. Tama. Sa totoo lang, araw-araw kong gustong isiwalat siya, pero natatakot ako na maghiganti siya sa pamilya ko. Oo, ang puso namin ay palaging nasa kumpanya. Nitong mga nakaraang taon, nabuhay kami ng higit pa sa pagkamatay. Ginamit ni Shufeng ang aming mga kahinaan laban sa amin. Wala talaga kaming ibang paraan. Oo, walang paraan. Pagkuha ng 3 milyong yuan na suhol, may kumukom din ba ng kutsilyo sa leeg ninyo nang ibenta ninyo ang mga posisyon sa kumpanya sa takdang presyo? Ito ay isang paninirang puri. Tiyak na si Shufeng na naman ito. Itabi ninyo ang kalokohan ninyo para sa hukom. Dalhin ninyo silang lahat! Jiang, Jiang, bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon, Jiang. Shufeng! Song Weiwei, Song Jian! Kayo naman? Jiangman, binabalaan kita. Kung manghas kang hawakan ako, hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Anong kinakatakot mo? Dumating lang ako para singilin ka ng utang. Singilin ng utang? Anong utang? Ang utang mo sa paggamit ng pera ko para mag-alaga ng kabit? Syempre! 18 taon. 520 regalo. 3,000 sobre. 180 milyong yuan. Shufeng! Bayaran mo ako! May karapatan akong magtapon ng ari-arian ng mag-asawa. Pera ko yan. Magagastos ko yan kung paano ko gusto. Hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo sa akin. Pera mo. Bawat sentimo sa account mo ay pinaghirapan ko. Ngayon, kailangan mong bayaran ang bawat huling sentimo. Kung hindi, ano? Kung hindi, papabulukin kita sa kulungan kasama ng 2 walang utang na loob na taksil na yan. Jiangman, alam kong galit ka sa akin dahil pinamuhay kita ng walang anak sa loob ng mahigit 20 taon. Ano sa tingin mo? Hayaan nating maging anak mo si Xiao Jian. Ituring mo na lang itong kabayaran ko. Tapusin na natin ang kalokohang ito ngayon. Si Song Jian, yung tamad at walang utang na loob na yon, hindi karapat dapat maging anak ko. Matandang bruha ka, huwag kang magmalaki. Nagmamalaki daw ako.
Wala kang anak, kahit anong gawin mong eksena, sa akin pa rin mapupunta ang yaman mo. Mas mabuti pang mag-isip ka ng maayos, kung hindi, papatayin kita ng walang mag-aayos sa bangkay mo. Ano, sinabi mo bang walang anak si Miss Jiang? 20 taon na silang walang anak ng tatay ko. Ngayon, hindi na siya pwedeng magkaanak pa. Hindi ba't patunay yon na walang anak? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, may anak si Miss Jiang at 1000 beses siyang mas magaling kaysa sa'yo. May anak yang matandang to, nangangarap ba siya? Jiangman, patahimikin mo na yung driver na yan. Bago pa siya magsalita ng mas nakakahiya para sa'yo. Song Weiwei, bakit ka nagmamadali? Hindi pa nga ako nagsisimulang maningil sa'yo. Tigilan mo ang kakabulahan. Kailan ba kita nautangan? Narito ang listahan ng lahat ng ninakaw mo sa akin sa mga nakaraang taon. Kung hindi mo babayaran sa loob ng 3 araw, sa kulungan ka mamumuhay habang buhay. Jiangman, nababaliw ka na ba? Binibigyan kita ng paraan. Kailangan ba talagang magsiraan tayo? Bakit ko kailangang tanggapin ang paraang binibigay mo? Dahil ako ang nagligtas sa buhay mo 20 taon na ang nakalipas. Akin ang buhay mo. Sapat na ba yon? Nagtataka ako kung bakit napangasawa ni Miss Jiang ang anak ng isang katulong at sinunod pa siya sa lahat ng bagay. Kaya pala, siya pala ang nagligtas sa buhay niya. Talagang napakalaki ng utang na loob na ito. Narinig mo ba yan, matandang bruha? Kung wala ang tatay ko, matagal ka ng patay. Tama, kasinungalingan ang kasunduan na walang anak. May 3 taong gulang na anak ako sa matalik mong kaibigan. Ano ngayon kung pinalaki namin siya sa pera mo? May utang ka sa akin ng buhay mo. Huwag mong sabihing nilinlang kita ng 20 taon. Kaya kong kunin ang buhay mo at kailangan mong ibigay yon sa akin. Kung ikaw nga ang nagligtas sa buhay ko, baka pagbigyan kita. Pero Shufeng, sigurado ka bang ikaw ang nagligtas sa akin? 21 taon na ang nakalilipas? Siyempre sigurado ako. Ako ang unang taong nakita mo nang magising ka. Ako rin ang laging nagdadala sa iyo ng tsa at tubig nang matagal kang nasa ospital. Bakit? Tinatangkang mong tumakas sa utang ngayon? Ang tanging dahilan kung bakit mo ako inalagaan ay dahil sa nanay mo na nagtatrabaho bilang katulong sa bahay namin. Alam niyang may amnesia ako dahil sa aksidente, kaya sinabihan kanyang magpanggap na ang nagligtas sa akin. Tigilan mo ang pagpaparatang sa akin. Sinasabi mong nagpanggap ako. Nasaan ang ebidensya? Anong pagkakataon? Meron nga akong ebidensya. Naalala mo pa ba si Gao Xiang, ang lalaking nakabangga sa akin 20 taon na ang nakalilipas? Oo, naalala ko. Ano ngayon, 20 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ba makakausap mo siya at madadala mo siya rito para ibunyag ako? Well, tama ka nga. Nakita ko nga siya. Hahaha, huwag kang magbiro. May 2 bilyong tao sa China. 20 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari yon. Hindi natin alam kung buhay pa siya o patay na. Saan mo mahahanap ang ganong tao? Kung gayon, anyayahan natin si Mr. Gao Xiang. Malugod po nating tanggapin si Mr. Gao. Nandito na nga si Gao Xiang. Ano na ang gagawin natin? Hoy, Ginoong Lu, anong ginagawa mo rito? Driver na ako ni Ginang Jiang ngayon. Kasama ko siyang pumunta. Ginoong Gao, pasensya na sa biglaang pag-abala, pero kailangan kong malaman ngayon din. Siya ba ang nagligtas sa akin 20 taon na ang nakalipas? Siyempre, Ako talaga yon. G. Gao, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Ngayon, hindi na bago ang aksidenteng nakapatay ng tao sa pagmamaneho. nagbabanta ka ba sa akin? Gusto ko lang payuhan ka, G. Gao, lumayo ka sa gulo na dulot ng pagpapagalit sa iba. Kung hindi, baka ikaw mismo ang magdala ng kaparusahan sa sarili mo. Magsalita ka ng maayos at gagarantiyahan kong magiging mayaman at maginhawa ang buhay mo habang buhay. Pero kung magsasalita ka ng kung ano-ano, gagawin kong impyerno ang buhay ng buong pamilya mo. Ginoong Gao, anong sinabi niya sa'yo? Binantaan niya ako. Sinabihan akong magsinungaling sa'yo na siya raw ang nagligtas sa buhay mo. Gao, ano ba ang ginagawa mo? Ang punto ko ay simple. Hindi siya ang nagligtas sa buhay ni Ginang Jiang.
Kasinungalingan yan. Ako ang unang nakita ni Jiang Man nang magising siya. Kung hindi ako ang nagligtas sa kanya, sino pa? Ang taong nagligtas sa buhay ni Ginang Jiang ay siya. Ang taong nagligtas sa buhay ni Miss Jiang ay siya. Ano? Gaw, ni hindi ka man lang nag-effort gumawa ng presentableng kasinungalingan. 20 taon na siyang nagtatrabaho bilang driver para sa pamilya Jiang. Kung talagang siya ang nagligtas kay Jiang Man, matagal na sana siyang lumapit para humingi ng gantimpala. Eksakto, pagkapasok mo pa lang, kausap mo na agad itong maruming driver. Siguradong binayaran ka niya para isahan ng tatay ko. Tumahimik kayong lahat. Mr. Gao, siya nga ba talaga ang nagligtas sa buhay ko? Bawat salitang binibitawan ko ay pawang katotohanan, walang halong kasinungalingan. Ngayon, may dala pa akong mas matibay na ebidensya para patunayan ito. 20 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Anong klaseng ebidensya pa ba ang maaari mong maihain? Tigilan mo na ang pagmamalaki dito! Ito siyang footage ng dashcam ko. Ikaw, itinago mo ang video ng dashcam mula sa araw na iyon? Nakabangga ako na nagdulot kay Miss Jiang ng retrograde amnesia. Siyempre, itinago ko ang ganitong napakahalagang ebidensya. At ngayon, nagamit na rin sa wakas. Miss Jiang, may backup ako ng video ng dashcam sa cloud storage ng phone ko. Pakitingnan mo mismo. Sinungaling siya! Jiang Man, inuutusan kita, huwag mo itong tingnan. Tumabi ka. Dilat na dilat ang mga mata mong iyan at tingnang mabuti. Luchen, ikaw pala ang nagligtas sa akin 20 taon na ang nakalipas. Ako to. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang nagligtas sa akin? Natatakot ako na baka magalit ka kapag binanggit ko ang nakaraan. Bukod pa riyan, nang mawala ang memorya mo, ipinilit mong pakasalan si Shufeng, kaya hindi na ako nagsalita. Kaya pinakasalan mo siya dahil nagpanggap siyang ako. Tama, kung hindi siya nagpanggap na siya ang nagligtas sa akin, paano ko siya mapapangasawa? 20 taon akong sumunod sa kanya nang walang tanong-tanong. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mong magpanggap na ako para makakuha ng pabor. Buisit, hahampasin mo rin ako? Anong klaseng hamak ka, isang driver lang, para makapagtaas ng kamay sa akin? Hinahampas kita dahil isa kang walang hiya at manloloko. Anong nangyayari? Kailan pa naging magaling sa away ang driver na to? Hindi ako makagalaw, ganap niya akong pinipigilan. Dad, Afeng, Jiang Man, nandito ang napakaraming kilalang tao at mga elite. Panonoorin mo lang ba ang asong alaga mong to na patuloy akong yapak-yapakan? Sa tingin ko ngayon, kitang-kita naman kung sino talaga ang talunan. Shufeng! Noong piliin mong magpanggap na tagapagligtas ko at magplano para kunin ang lahat ng yaman ng pamilya ko, dapat alam mo nang darating ang araw na ito. Sige, kung ganito kalaki ang galit mo sa akin, gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Hiwalayan? Sino ka ba para makipaghiwalay sa akin? Ako ang maghihiwalay sa'yo. Hihiwalayan kita. Jiang Man, wala akong pakialam kung hiwalayan o itatakwil mo ako. Kung gusto mong makipaghiwalay sa akin, ibigay mo sa akin ang 50% ng iyong ari-arian. Ibigay sa'yo? Bakit? Dahil lang ako ang iyong asawa sa ngalan, ang iyong legal na kinikilalang kabiyak. Kung gusto mo ng diborsyo, kailangan mong hatiin ang iyong pera sa akin. tama. Ang pantay na paghahati ng ari-arian sa pag-aasawa kapag nagdiborsyo ay isang malinaw na provision sa batas. Jiang Man, kung ayaw mong hatiin ang pera, nilalabag mo ang batas. Ipinagpalit ko ang 20 taon ng aking buhay sa 50 bilyong yuan mo. Magandang deal iyon. Talagang nananaginip ka. Jiang Man, talaga bang lalabagin mo ang batas ng sinasadya? Sa isang pag-aasawa, ang gumawa ng malaking pagkakamali ay walang makukuha kapag nagdiborsyo. At ikaw, Shufeng, hindi lang nagkaroon ng kabit, kundi may malaking anak ka pa sa iyong kerida. Ito ay bigamy. Ano naman kung bigamy? Kailangan mo pa ring bigyan ako ng pera kahit bigamy ito. Ang bigamy ay labag sa batas. Hindi ka lang walang makukuha sa diborsyo, mapapabilanggo ka pa. Huwag mo akong takutin, nang babae lang ako, wala akong pinatay o sinunog. Anong batas ang nilabag ko?
Tatay, sinabi ng guro namin sa batas sa klase nung isang araw na ang bigami ay labag sa batas. Hindi ka lang walang makukuha sa diborsyo, mapapabilanggo ka pa. Lumabas ka, anak ka, kaninong panig ka ba? Ako ay nagsasabi lang ng katotohanan. Ang iba ay ipaliwanag mo na lang sa sheriff. Mga gwardya. Dalhin niyo sila palayon ngayon din. Sandali lang, matanda, masyado kang maagang nagdiriwang. Itinuro din sa amin ng guro namin sa batas na ngayon ang mga anak sa labas ay may legal na karapatan sa mana. Matanda ka na, masyado kang maagang nagdiriwang. Ayon din sa guro namin sa batas, ang mga anak sa labas ay may legal na karapatan sa mana ngayon. Xiao Jian, totoo ba ang sinasabi mo o hindi? Siyempre totoo, bagong regulasyon ito ng bansa. Kakakumpirma ko lang, may legal na karapatan na akong magmana ng Jiang Group. Totoo ba ito, anak ko? Ang galing mo talaga. Ang ganda naman yan. Jiangman, inaasahan mo ba ito? Kahit wala akong makukuha sa diborsyo, ang anak ko pa rin ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya mong Jiang. Matanda ka na, mamamatay ka rin balang araw, di ba? Wala kang sariling anak. Kapag namatay ka na, lahat ng napakalaking yaman mo ay mapupunta sa akin. Sa panahong iyon, kahit 50 bilyong yuan, pati 100 bilyong yuan ay mapupunta sa tatay ko. Xiao Jian, ang galing-galing mong anak. Sabi nga nila, ang pag-aalaga ng anak ay pangangalaga sa pagtanda. Totoo pala ang kasabihan. Ang anak sa labas ay may 100% na karapatan sa mana pala. Nakakadiri talaga. Pinilit na maging walang anak si Presidente Jiang sa loob ng 20 taon. Kung may mangyari sa kanya, lahat ng pinaghirapan niyang pera sa buong buhay ay mapupunta sa gago at kabit niya. Oo. Talagang ginuyo siya ng husto ngayon. Tanggalin niyo ang mga mukha niyong puno ng maliit na tagumpay. Kahit I donate ko ang lahat ng pera ko, wala akong iiwanang kahit sentimo sa inyo. I-donate, matanda. Ang ari-arian mo ay hindi bababa sa 110 bilyong yuan. Kung gusto mong i-donate lahat iyan, ang proseso pa lang ay aabutin ng kalahating taon. Sabihin mo, sa haba ng panahong iyon, kung may mangyari sa'yo at mamatay ka, hindi pa rin ba sa amin mapupunta ang pera? Jiangman, hindi ba't ang galing-galing mo raw? Kung may lakas ng loob ka, humanap ka ngayon din ng tagapagmana para sa 100 bilyong yaman mo. Jiangman, may alam ka ba? Dinaya kita para maging walang anak sa loob ng 20 taon. Lahat ay naghihintay para sa araw na ito. Ngayon hindi ka na makakapagkaanak kahit gusto mo, di ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Galit ka na ba? Tama, gusto ko lang kayong papaniwalain na wala na kayong pag-asa. Gusto ko lang kayong pasakitan. Sinong nagsabing walang anak si Presidente? Sandali lang. Anong sinabi mo tungkol kay Jiangman? Tama ka. Hindi lang may anak si Manman, nandito na siya ngayon. Katarantaduhan, 20 taon na kaming walang anak ni Jiangman. Saan ba siya kumuha ng anak? Galing ba sa langit o biglang sumulpot sa bato? Wala kang alam tungkol sa amin ni Manman. Lucien, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jiangman, tanga ka ba? Hindi mo pa ba naisip? Ang driver na to, pera ng pamilya Jiang ang gusto. Gagamitin niya ang anak niya para lokohin ka at makuha ang pera at ari-arian mo. Ang hamak na driver na tulad mo, makikipagkumpetensya sa akin, ayaw mo na bang mabuhay? Kayong mga nasa pinakamababa, kahit anong kasinungalingan gagawin para umangat at makisipsip sa mayayaman. Kung alam mo lang kung sino talaga ako, mauunawaan mong walang halaga sa akin ang yaman mo. Ang tanging mahalaga sa akin sa mundo ay si Manman. Lucien, ang ganda ng salita mo. Akala mo ba hindi ko alam ang balak mo? Sinasabi mo ba na ang anak mong si Lu Yuan ay tunay na anak ni Jiangman? Oh, si Yuan Yuan ang tunay na anak ni Manman. Ano? Sinasabi mo na anak ko talaga si Yuan Yuan? Paano nangyari yon? Naalala ko, 20 taon na si Lu Yuan, di ba? Huwag mong sabihing naglolokohan na kayo ni Jiangman bago ko pa siya napangasawa. Tumahimik ka o baka hindi ka na makapagsalita pa. Lucien, kung kinukulang ka sa pera, maaari kitang pautangin. Pero huwag kang magbiro tungkol sa pagiging magulang ni Yuan Yuan. Manman, maniwala ka sa akin, hindi kita lolokohin. Anak mong tunay talaga si Yuan Yuan. Amoy na driver. Sinasabi mong si Lu Yuan ay anak ni Jiangman, nasaan ang ebidensya? Kung wala kang maipakita, ikukulong na kita ngayon din dahil sa panloloko. Ikaw ang ikukulong, Chu Feng. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Manman. Kung hindi, ilalabas ko ang ebidensya at ibubulig kita sa kawalan. Nako, natatakot na ako. Sige, amoy na driver. Bilisan mo at ilabas ang ebidensya. Hayaan mo akong mawalan ng pag-asa. Sige, kung ganun ka kagustong mamatay, igagrant ko na ang gusto mo.
Lucien, tama na yan. Kung magpapatuloy ito, hindi na natin maaayos ang gulo. Man, magtiwala ka sa akin. Naku, tingnan mo ang dalawang ito. Isang desperada dahil hindi makapag-anak, ang isa naman ay gustong umangat sa lipunan gamit ang kanyang anak. Hindi ba't bagay na bagay silang dalawang basang daga? Magkamukha sila? Amoy na driver, gusto mo lang na makipag-agawan sa akin ang anak mo para sa ari-arian, di ba? Kung ganoon, bilisan mo at patunayan. Kung hindi, hindi lang ang pamilya Jiang ang mapapasa akin. Kayong dalawang hambog at hamak na ama't anak ay magwawakas na kasuklam-suklam gaya ng matandang babaeng yon. Dilat ang iyong mga asong mata at tingnan ang opisyal na selyo ng Royal Hospital. Si Yuan Yuan nga ang tunay na anak ni Manman. Imposible ito. Peke ito sigurado. Ipinagawa mo ito. Oo, tama. Paano magkakaanak ang isang babae nang hindi niya man lang alam? May problema siguro sa paternity test na ito. Totoo ang sertipiko na ito. Ang selyo ng Royal Hospital ay gawa sa natatanging gawain. Wala pang nakakapanggaya nito. Tunay ang sertipikong ito. Espesyal ang pagkakagawa ng selyo ng Royal Hospital at hanggang ngayon wala pang nakakapanggaya nito. Jiangman, sabihin mo nga sa akin, kailan ka nagkaroon ng ganito kalaking anak sa walang kwentang driver na ito? Sino ka ba? Wala kang karapatang magtanong sa akin. Ikaw. Lucien, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. 20 taon na ang nakalipas, nilason ako ng katunggali ko sa negosyo at pagkatapos ay natulog kami ng magkasama. Mula noon, kinamuhian mo na ako. Natatakot din akong makita ka. Pagkatapos na aksidente ka, naging gulay at nawala ang memorya mo. Ibig mong sabihin, nagbuntis at nanganak ako habang nasa malalang koma? Oo. Pagkapanganak mo, nagbabayad ako sa ospital ng magising ka. Pero mula noon, gustong-gusto mo nang pakasalan si Shufeng. Natatakot akong magalit ka, kaya kinuha ko si Yuan Yuan, nagtago ng tunay kong pagkatao at nagtrabaho bilang driver mo sa tabi mo. Bakit? Ang dami mong ginawa para sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Manman, hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Lahat ng ginawa ko, ginusto ko naman. Kaya pala nung unang beses kong makita si Yuan Yuan, may kakaibang pakiramdam ng pagkakilala at pagiging malapit. Anak ko pala siya. Nanay. Miss Jiang, pwede ba kitang tawagin ganito? Nanay. Ginang Jiang, pwede ko ba kayong tawagin ganoon? Oo, syempre naman. Nanay. Pagkatapos ng 20 taon, sa wakas ay masasabi ko ng hayagan at tapat na nanay. Tama na. Tapos na ba ang palabas mo? Para kanino pa ang pagpapanggap na mag-ina kayo? Sino ang gusto mong suyain? Tio Shu, nag-aamok ka lang dahil nasayang ang pangarap mong pagkakamkamin ang yaman ng pamilya. Luyuan, ang pangit mong muka ay kasing suklam ng sa tatay mo. Kung alam ko lang na malas ka pala, pinatay na kita sa paglitaw mo sa harap ko. Shufeng, itigil mo na ang masasamang plano mo. Kung hindi, lalo kitang pahihirapan. Lucien, dapat kang mamatay. Alam mo ba na sinira mo ang planong inihanda ko ng 20 taon? Nasayang lahat ng pagsisikap ko sa loob ng 2 dekada. Mula nang mangarap ka sa yaman ng pamilyang Jiang, talo ka na. Talo? Hindi ako matatalo. Nandyan pa si Song Jian. Basta nandyan ang anak ko, makukuha ko pa rin ang kalahati ng ari-arian ni Jiangman. 50 bilyong yuan ay sapat na. Shufeng, akala mo ba wala akong paraan para labanan ka? Jiangman, alam mo ba ang pinakaayaw ko sa'yo? Ang pinakaayaw ko ay ang mukha mong mayabang at nagmamagaling. Pero talo ka na. Hahaha, kahit anong gawin mo, wala nang saysay. Kukunin ko ang perang pinaghirapan mo kasama ang anak sa labas at hahabulin kita habang buhay.
Chufeng, sinong nagsabi sa'yo na tunay na anak mo si Songjian? Kung hindi anak ko si Songjian, kanino ba siya? Tumigil ka nga, gago. Huwag mo akong tanungin yan. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng yan, ang minamahal mong kabit na nasa tabi mo? Ibig mong sabihin hindi tunay na anak ni Shufeng si Songjian? Siyempre hindi. Loko-lokong driver ka, kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, bubunutin ko ang nguso mo. Tingnan mo, hindi pa nga ako nakakapunta sa punto, nagpapanik ka na. Sinong nagpapanik? Huwag mong pag-awayin kami. Mahal, huwag kang makinig sa kasinungalingan niya. Tiyak na anak mo si Xiao Jian, walang duda. Oo, Dad. Kung hindi mo ako anak, kanino pa ba ako magiging anak? Natatakot lang yung driver na ito na makakuha ako ng parte sa yaman ng pamilya, kaya sinisiraan niya ako rito. Honey, huwag kang mag-alala, hindi ako ganun katanga. Ang mga taong galing sa ilalim, mga hamak na tao lang talaga. Hindi ka ba nahihiya sa mga mumurahing trick na, yan, ginagawa ko na yan nung nag-aaral ka pa lang ng mga basics. Chufeng, hindi ba't nagpa-kumpletong check-up ka kamakailan? Oh. Ano ngayon? Ano, honey, nagpa-check up ka sa ospital? Kailan yun nangyari? Bakit wala akong kaalam-alam? Masama ang pakiramdam ko, ilang araw na ang nakalipas, kaya dumaan ako sa ospital para magpa-check. Ano ngayon? Bakit ang lakas ng reaction mo? Wala lang. Ay nako, bakit bigla na lang nagpa-check up si Shufeng? Kung malaman niyang azoospermic siya, mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Xiao Jian. At pagkatapos, tapos na talaga ako. Chufeng, kung tama ang alala ko, dapat lumabas na ang medical exam report mo ngayon. Ano naman kung ganon? Putang inang driver ka, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang sinasabi ko sa iyo, may azoospermia ka. Hindi ka na magkakaanak habang buhay. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Anong ibig mong sabihin na hindi ako magkakaanak habang buhay? Ganito nakalaki ang anak ko, hindi mo ba nakikita yon? Eksakto, kung hindi siya makakabuo ng anak, paano napunta sa mundo si Xiao Jian? Hindi sa akin dapat itanong yan. Sa sarili mo dapat. Mababang uri ng driver, kung magsasabi ka pa ng paninirang puri, idedemanda kita. Tingnan mo, wala nga akong binanggit na pangalan, may biglang nagwawala na. Kapag malapit ng mahuli ang hayop, natural lang na magpanik at mangagat. Jiangman, sinasabi ko sa'yo, kahit anong daya ang gawin mo, may parte ako sa ari-arian mo. Chufeng, gusto mo bang malaman kung sino talaga ang nangaliwa sa'yo? Sigurado ako kapag nalaman mo, mabubugnot ka. Mababang uri ng driver, tumahimik ka nga ngayon din. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Sa lahat ng mga taon na natili ako sa tabi mo kahit walang katayuan at nagkaanak pa ako ng lalaki para sa'yo, paano ako magtataksil sa'yo? Baby, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ka katulad ng babaeng yan na si Jiangman. Mabait at maalalahanin ka at binigyan mo ako ng napakagandang anak. Hindi mo ako kayang lokohin. Tama, Dad. Kami ang tunay na pamilya. Huwag kang makinig sa mga gulo ng isang dayuhan. Hoy, kailan lalabas ang resulta ng test niya? Lumabas na. Hello. Mr. Xu, handa na po ang inyong report. Normal po ang lahat ng iba pang indicators. Pero na-diagnose po kayo ng azoospermia. Baka po hindi na kayo magkaanak habang buhay. Naipadala na po ang medical exam report sa inyong telepono. Pakitingnan na lang po. Anong azoospermia pala talaga si Shufeng? Kaninong anak siya? Shh! Bawasan mo ang boses mo, tingnan mo. Yung berdeng sombrero sa ulo niya, parang may ugat na. Ba't ang lakas ng boses mo? Parang binubutas mo lang ang dibdib niya. Diyos ko, bakit mo ako ginaganito, langit? Dahil may mga mata ang langit at ang karma ay bumaril Shufeng, pinlano mong ipagkait sa akin ang magkaanak para maangkin mo ang lahat ng yaman ng pamilya ko. Una, tingnan mong mabuti kung gaano kaberde ang sarili mong sombrero. Putang ina mo, niloko mo ako sa likod ko. Tatay, kumalma ka. Huwag mo siyang saktan. Umalis ka sa harap ko. Magsalita ka, kaninong anak ba talaga si Songjian? Mahal, anak mo talaga siya. Sabi ng doktor, hindi talaga ako pwedeng magkaanak. Sinong niloloko mo? Song Weiwei, tingin mo ba tanga-tanga ako? Huwag kang magalit, Shufeng. Hindi sa'yo ang bata, pero asawa mo pa rin siya, di ba? Tama ba ako? Oo nga, man tama siya. Akin ka pa rin, di ba? Song Weiwei, lahat ng mamahalin mong damit, lahat ng alahas na suot mo, ako ang nagbayad sa lahat yan. Ako si Chufeng, sa tingin ko hindi kita kinainisan. Paano mo ako pinagsuot ng berdeng sombrero ng itanong taon? Tao ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bawat sentimong ginastos mo, pera pala ni Jiangman yun, di ba? Hoy.
Ngayong nag-aaway kayong dalawa, naalala ko lang, may utang pa kayo sa akin na 180 milyong piso na hindi pa nababayaran. Utang mo pa sa akin ng 180 milyong piso. Song Weiwei, binibigyan kita ng hanggang katapusan ng araw na ito para magbayad. Shufeng, ikaw ang may utang sa akin. Bakit mo pinapabayad sa kanya? Eksakto. Ikaw ang may utang, bakit ako ang magbabayad para sa'yo? Ikaw ang gumastos ng buong 180 milyong piso, kaya ikaw ang dapat magbayad. Napakaduwag mo. Bakit hindi mo siya sinisingil noong kayo pa ay nagkakasiping? Tama si Jiangman. Sa lahat ng mga taong ito, naglingkod ako sa iyo at binigyan mo ako ng pera. Isang simpleng transaksyon lang iyon. Pareho tayong nakakuha ng gusto natin. Bakit ako ang magbabayad ng mga utang mo? Tigilan mo na ang mga katarantaduhan. Song Weiwei, binabalaan kita. Kung hindi ka magbabayad ngayong araw, isasakdal kita. Sa ganitong kalaking halaga, ikukulong ka sa bilangguan habang buhay. Tatay, sobra na yan. Si nanay ay tapat sa iyo sa lahat ng panahong ito. Paano mo siya matrato ng ganito? Shufeng, napakababa mo. Kung hindi dahil kay Weiwei, hindi ka magiging ama ng walang ginagawa. Ano? Dapat ba kitang pasalamatan dahil niloko mo ako at ipinasa sa akin ang anak ng iba? Shufeng, dapat mo talaga akong pasalamatan. Sa totoo lang, hindi ka naman tunay na lalaki. Kung hindi dahil sa akin, walang magpapatatay sa iyo. Shufeng, nangahas ka na namang manuntok sa akin, ikaw. Sinusuntok kita, walang hiya kang babae. Hoy, Jiangman, bakit mo ako sinuntok? Ikaw nga, niloko lang. Ako, muntik nang manakawan ng buong yaman ng pamilya. Kung karapat dapat suntukin si Song Weiwei, hindi karapat dapat nabugbugin si Song Weiwei. Pero ikaw hindi ba? Paano naging pareho yun? Lalaki ako. Ni hindi ka nga makapag-anak, hindi ka talaga tunay na lalaki. Jiangman, naghahanap ka ng kamatayan. Subukan mo lang siyang saktan. Song Weiwei, ikaw, Ako lang ang kayang mong bugbugin. Sampal ka nga lang ni Jiangman sa mukha ni hindi ka man lang nangahas magmura sa kanya. Shufeng, wala kang iba kundi isang duwag na umaapi sa mahina at natatakot sa malakas. 20 taon mo akong niloko. Papatayin kita ngayong araw. Shufeng, kung mangahas kang hawakan ako ulit ngayon, isusumbong ko sa ninong ko lahat ng ginawa mo. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng ninong ko na sinaktan mo ako. Ninong? May ninong ka? Sino ang ninong mo? Jiangman, siguradong hindi mo inaasahan to. May trump card pa rin ako. May ninong ka? Baog si Shufeng. Kung ganoon, ayon sa takbo ng kwento, baka ang totoong ama ni Song Jian ay ang ninong mo? Paano mo nalaman yon? Bingo? Kabit siya ng asawa ni Direktor Jiang at sa parehong panahon, nagkaanak siya sa kanyang ninong. Sobrang dalawang mukha talaga si Song Weiwei. Gusto lang sanang nakawin ni Shufeng ang yaman ng pamilya ni Director Jiang. Pero ngayon mukhang talagang tanga lang pala siya. Oh, sabi mo tatawagan mo ang ninong mo ngayon, di ba? Tawagin mo siya rito ngayon din. Harapin ko siyang harapan. Sige, tatawagan ko siya. Sinong takot sa kung sino. Hello, Ninong. May nang-aapi sa akin. Nasa Dragon Rise Hotel ako. Ano? Nandito ka rin? Sige, maghihintay ako sa'yo sa banquet hall. Maghintay ka. Social climber kang mababa ang pinagmulan. Pagdating ng ninong ko, babayaran niya ng 100 beses ang sampal mo sa akin. Ano? Tinawag mo akong social climber? Anak ka ng isang katulong na nakapangasawa sa pamilya Jiang. Kung di yan social climber, ano pa? Tama naman siya, di ba? Ikaw namang walang kwentang driver, maghintay ka rin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Pagdating ng ninong ko, papagalitan niya kayong lahat. Kung napakapangyarihan ng ninong mo, bakit ka pa rin kabit ni Shufeng? Wala kang pakialam, walang kwentang driver ka. Kung hindi dahil sa babaeng yon na nagbabantay sa kanya sa bahay, kailangan ko bang makipagrelasyon sa isang loser tulad ni Shufeng at tawaging dad siya ni Xiao Jian? Sige. Kaya bilisan mo at tawagin ang ninong mo. Mas mabuti nang ayusin natin kayong lahat ng isang bagsakan ngayong araw. Akala mo kaya mong labanan ng ninong ko? Wala kang kakayahan. Oh? Hindi ko ba siya kayang harapin? Sino nga ba talaga ang ninong mo? Baka matakot ka nang mamatay kapag sinabi ko. Ang ninong ko ay ang kalihim general ng Dragon God Group. Diyos ko, Dragon God Group, iyon ang #1 consortium sa buong mundo.
Ang chairman nila ang pinakamayaman sa mundo, napakahiwaga, walang nakakita sa kanyang tunay na muka. Ang kalihim general ang kanang kamay ng chairman. Isa siya sa iilang taong nakakita sa kanya ng personal. Isang salita lang mula sa kanya at ang Jiang Group ay lubusang mawawasak. Anong sinabi mo? Sinabi mong ang ninong mo ay ang kalihim general ng Dragon God. Sabi mo ang ninong mo ang Secretary General ng Dragon God Group. Pinsan niya. Kaya pala, si Tito Chen ay napakatapat na tao. Paano siya magkakaroon ng kabit sa labas? Ang kulit-kulit mo, para kang close na close sa Secretary General. Close talaga kami. Nung bata pa ako, siya pa ang nagpapatulog sa akin. Ang Secretary General raw ang nagpapatulog sa iyo nung bata ka? Tama. Imposible, bakit hindi mo na lang sabihin ang chairman ang tatay mo? Ang chairman nga ang tatay ko. Ma, narinig mo ba yon? Ang anak daw nitong hamak na driver ay nagsasabing ang pinakamayamang tao sa mundo, ang chairman ng Dragon God Group, ang kanyang ama. Hahaha. Anak ka talaga ng tatay mo. Ang tatay mo nagmamayabang na siya ang pinakamayaman sa mundo, ikaw naman nagmamayabang na anak ka ng pinakamayaman. Susunod, sasabihin mo bang asawa siya ng pinakamayaman? Mukhang may konting utak ka rin pala. Haha. Kayong mga hamak na driver, ang kapal ng mukha ninyong magpanggap na ang chairman, maghintay kayo, pagdating ng ninong ko, wawakwak kayong lahat. Haha, isang maliit na langgam lang yan. Pagdating niya, sabay natin siyang aayusin para hindi na kayo makagulo pa kay Manman at masira ang kanyang mood. Luchen, huwag mong maliitin ang estado ng pagiging pinsan ng Secretary General. Kahit sino mang may kahit kaunting koneksyon sa chairman ng Dragon God Group ay may malaking kapangyarihan na hindi dapat baliwalain. Isang salita lang nila ay kayang magpasiya sa buhay o kamatayan natin. Ma, huwag kang mag-alala. Pagdating sa relasyon sa chairman ng Dragon God Group, sino pa ang mas malapit sa kanya kaysa sayo? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Xiao Yuan, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pa nga nakikita ang chairman. Paano tayo magiging close? Nakakasuka na talaga. Ma, kailan ba darating ang lolo kong ninong? Sino ang may lakas ng loob na mga api sa aking inaanak? Sinong may lakas ng loob na mga api sa aking inaanak? Manman, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sino man ang makakapinsala sa Jiang Group. Hindi ko inakalang ang ninong ni Song Weiwei ay may koneksyon sa Dragon God Group. Nakakabahala talaga ito. Naku ninong, narito ka na. Tingnan mo ang mukha ko. Namamaga na dahil sa mga palo nila. Tingnan mo. Inaanak, sino ang nag-iwan ng mga latay ng sampal sa mukha mo? Siya yon. Siya yo. Gago. Anong lakas ng loob mong paluin ang aking inaanak? Ayaw mo na yata mabuhay. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ano naman kung pinsan ka ng kalihim general ng Dragon God Group? Niloko mo ako ng 70 taon at linaya mo ako para alagaan ang anak mo ng 90 taon. At ngayon may kapal pa ng mukha mong paluin ako. Ia-atake kita hanggang kamatayan. Gusto mo pa bang makipag-away sa akin ngayon? Ninong, nagbibiro lang ako sa'yo. Isang karangalan para sa akin na alagaan ang anak mo para sa'yo. Wait. Hindi tayo magkalaban. Huwag mong kalimutan kung gaano tayo inapi ng bruhang Jiangman at ng walang kwentang driver na yun ngayon. Ninong, bakit hindi muna nating kalimutan si Xu Feng, yung palpak na social climber? Ngayon, hindi lang nila ako inapi. Inapi rin nila si Xiao Jian. Hindi lang ako, pati si Xiao Jian, binuli nila. Ano, binuli nila ang anak ko? Tay, ang bilis namang magbalimbing nitong batang to. Sayang lang ang pagmamahal ko sa kanya sa lahat ng taon. Nagtulungan ang matandang bruhang si Jiangman at nitong walang kwentang driver. Hindi lang ako ininsulto, binugbog pa ako. Saan kanila sinuntok? Bilis, tingnan nga ng tatay mo. Aray, namula at namaga na dito. Xiao Jian, huwag kang matakot. Gagantihan ka agad kita ngayon, anak. Jiangman, kung ayaw mong magkaproblema, lumuhod ka ngayon din. Hayaan mong sampalin ka ni Xiao Jian ng 100 beses para mawala ang galit niya. Kung hindi, sa susunod na taon, kabaong mo na ang higaan mo. Ganun ba? Nang sabihin mo yan, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Wala akong ideya. Bakit hindi mo ako turuan?
Sige, sasabihin ko sa'yo ngayon. Sige, sabihin mo. Aray, lintik na driver ka. Alam mo ba kung sino ang may kapit sa akin? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Ang lakas ng loob mong apihin ng babae ko. Hindi lang ikaw ang magdurusa, pati ang nasa likod mo ay madadamay sa'yo. Lintik na driver ka, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang nasa likod ko ay walang iba kundi ang Secretary General ng Dragon God Group. Ang posisyon ng pinsan ko sa Dragon God Group ay pangalawa lang sa chairman. Lucien, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi natin kayang makalaban ng Dragon God Group. Man kalihim general lang siya. Kung maglakas loob siyang apihin ka, tatanggalin ko siya ngayon din. Naku po. Ano ba ang narinig ko? Ang walang kwentang chuper na ito nagsasabing tatanggalin niya ang pinsan ko. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Walang kwentang chuper. Ha? Huwag mong sabihing akala mo ikaw ang chairman ng Dragon God Group? Ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan, naghahanap ka lang ng kapahamakan. Tama, ako nga ang chairman ng Dragon God Group. Tama na. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Naitala ko na ang bawat salitang sinabi niya. Nagpapanggap bilang ang chairman. Kapag ipinakita ko ito sa pinsan ko, mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin mo. Ninong, ang galing-galing mo. Ang talino talaga ni Dad. Ngayon, hindi lang tayo ang kinainisan nila, pati na ang chairman ng Dragon God Group. Talagang mas masahol pa sa kamatayan ang kapalaran nila ngayon. Song Weiwei, hindi ba't ang Jiang Group ang laging gusto mo? Sabihin mo sa ninong mong burahin ang recording na iyon at pipirmahan ko ang equity transfer agreement at ibibigay sa iyo ang Jiang Group. Hindi, ayaw ko na sa Jiang Group. Gusto kong mamatay ka. Jiang Man, sa lahat ng mga taong ito, ikaw ang laging nakatapak sa ulo ko. Ngayon, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Anak sa ina anak, huwag kang magpakalayo. Jiang Man, alam mo naman hindi ako taong walang rason. Basta't papayag ka sa isang kondisyon ko, ibibigay ko sa iyo ang recording. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Well, gusto kong mag-striptease ka dito, ngayon din. Isang babaeng CEO na may halagang daan-daang bilyong yuan na magsasayaw ng striptease sa publiko. Kailangan kong i-record ang sensational na eksenang ito. Lampas ka na. Lampas na? Oo, siguro nga. Pero ano ang magagawa mo? Jiang Man, wala kang masisisi dito. Kung may sisisihin ka man, sisihin mo ang driver sa tabi mo na mahilig magpasikat. Nasa'yo na nga ang isang napakagandang lalaking tulad ko, ayaw mo pa sa akin. Sa halip, ang pinili mo ay isang hamak na driver. Jiang Man, sa bandang huli sisirain ka lang yan, hahaha. Ang tulad mong gold digger na walang kwenta ang pinakahuli kong gugustuhin. Mas mabuti pang manatili ka na lang sa pagkaka-green hat mo at sumama sa mahal mong kabit. Ikaw. Tama na, tigil na yan. Jiang Man, huling tanong ko na ito sa'yo, sasayaw ka ba o hindi? Pwede nating pag-usapan ng pera, pero ang pagsayaw, hindi pwede. Sige, kung ayaw mong sumayaw, ipapadala ko agad ang recording na to sa pinsan ko. Chen Jinhong, di ba? Alam ba ng pinsan mong ginagamit mo ang pangalan niya para magmayabang? Hamak na driver. Nagmamagaling ka pa ba sa harap ng kamatayan? Wala ka talagang alam sa taas ng langit at kapal ng lupa. Hindi ko alam kung malapit na ba akong mamatay. Pero ang mahalaga, ikaw at ang mga sumusuporta sa iyo ay babagsak. Ano? Sinasabi mo ba na pati pinsan ko ay tatanggalin mo? Eksakto. Ano ba ang narinig ko? Hamak na driver, gusto mo bang tanggalin ang Secretary General ng Dragon God Group? Nakakita na ako ng naghahanap ng kamatayan pero hindi ganun kadesperado. Ano naman? Hamak na driver. Akala mo ba chairman ka ng Dragon God Group? Magli-livestream ako ng pagkain ng tae sa harap mo kung talagang matanggal ang pinsan ko. Hahaha. Mabuti. Kung gayon, igagrant ko yung hiling mo. Tanggalin agad ang aking sekretaryong si Chen Gotao. Sabihin mo sa kanya dahil bulok ang ugali ng pinsan niya at na-offend ako. Tapos na. Ayos na.
Kung hindi sinabi sa akin ni Weiwei kung sino ka talaga bago ako dumating, baka naniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Ha 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 ha. Mabuti pa ay maniwala ka sa sinabi ng tatay ko. Baka sa huli, pagsisihan mo at umiyak ka na lang. Pagsisisi? Ha 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 ha. Nakakatawa naman. Isa ka lang na driver at anak ng isang driver. Ano bang akala mo may magagawa ka para pagsisihan ko, ha? Tama, hamak na driver, tigilan mo na ang pagpapanggap. 20 taon kitang nakita mismo na nagtatrabaho bilang driver para sa pamilya Jiang. Sasabihin mo bang kasinungalingan lang ang 20 taong iyon? Siyempre, totoo ang karanasan. Pero natural lang na hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Kung hindi dahil kay Manman, isang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na makakita sa akin. Sige Luchen, tigilan mo na ang kalokohan. Baka kahit ibuwis ko ang buong pamilya Jiang, hindi kita maprotektahan. Huwag kang mag-alala. Wala yata sa mundo ang may sapat na kapangyarihan para makialam sa atin. Mukhang nadala na ni Xiao Yuan ang ugali ng tatay niya na magsalita ng malaki dahil sa matagal na pagsasama. Kailangan ko siyang ituwid mamaya. Hoy, hamak na driver, tigilan mo na ang pagganap. Hindi mo ba sinasabi na tatanggalin mo ang pinsan ng tatay ko? Hoy, bakit hindi mo tinutupad ang sinabi mo? Ha ha ha, tama. Hindi mo ba sinabi na tatanggalin mo ang pinsan ko? Pakiusap, tanggalin mo na siya agad. Sige na, tanggalin mo siya. Hello, pinsan. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ikaw. Ikaw nga ba talaga ang chairman ng Dragon God Group? Ano? Totoo. Totoo nga talaga. Hindi ka pala nagsisinungaling sa akin. Manman, sabi ko sa'yo, hindi kita kailanman lolokohin. Imposible, imposible. Paano pumayag ang chairman ng Dragon God Group na manatili sa tabi ng isang babaeng tulad ni Jiang Man? Nagtatrabaho bilang driver niya sa loob ng 20 taon. Hindi mo lang talaga nakikilala ang isang hiyas kapag nakikita mo. Kung hindi mo pahahalagahan ang isang kahangahangang babaeng tulad ni Manman, marami ang gustong gumawa nito. Bakit napakaswerte ng isang babaeng tulad ni Jiang Man? Iniwan niya si Xu Feng at agad na naging asawa ng chairman ng Dragon God Group. Ay naku, pasensya na chairman, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Kung alam ko lang na ikaw ang chairman ng Dragon God Group, hindi ako maglalakas loob na sumalungat sa'yo kahit pa 10,000 tapang ang ibigay mo sa akin. Ang sino mang umapi kay Manman ay karapat-dapat sa impyerno at manatili doon magpakailanman. Tatay, grabe siyang nambuli kay nanay. Hindi sapat na durugin lang sila para mawala ang galit ko. Ha? Anak, ano pa ang gusto mong gawin? Chinek ko lang ang background ni Chen Jinhong. Isa lang siyang social climber na umaasa sa asawa para umangat. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isa pang mabuting gawa habang nandito na tayo? Ipadala na lang natin ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil at pagkakaroon ng kabit niya diretso sa asawa niya. Huwag. Kung malaman ng babaeng yon na nagtaksil ako, mas masahol pa sa 100 beses na kamatayan ang aabutin ko. Xiao Yuan, ipadala mo, siguraduhin mong maipadala. Hayaan mong makita ng mga asawa ng lahat ng social climbing na taksil na to ang tunay nilang kulay. Nakuha na, nanay? Hindi. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong tumakbo. Hoy Ninong, saan ka pupunta? Anong gagawin ko kung aalis ka? Gawin mo ang gusto mo. Hindi ko nga kayang iligtas ang sarili ko. Paano ko pa aalagaan ang sarili mo? Sumama ka sa akin. Ngayon din, aalis na tayo sa bansa. Aalis na tayo ngayon din. Kung mahuli tayo ng babaeng yon, wala na tayo. Chen Jinhong, saan ka pupunta? Mahal. Papunta na nga ako sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Paano mo na itanong yon? Mahal, huwag kang magalit. Ang sakit. Ang sakit talaga. Hoy, huwag mo akong tingnan. Nandyan ang kanyang inaanak. Xiao Jian, takbo! Bilisan mo! Panggagong babae, saan ka pupunta?
Matabang matandang bruha, anong karapatan mong saktan ako? Anong karapatan? Pinili mong maging kabit kaysa mamuhay ng marangal? Karapat-dapat kang sampalin? Matabang matandang bruha, bitawan mo ang nanay ko. Ikaw pala ang anak sa labas na itinatago niya. Ikaw pala ang anak sa labas na itinatago niya. Maganda. Pareho kayong papagalitan ko ngayon. Tumayo ka. Ginoong Pangulo, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Maraming salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa inyo, nandito pa rin ako sa bahay na nagpapanggap na tanga. Maliit na tulong lang iyon, hindi mo na kailangang magpasalamat. Sige, uwi muna ako para ayusin ang ilang bagay sa pamilya. Tara na. Ang tanging dahilan kung bakit naglakas loob si Chen Jinhong na hayaan ang kanyang kabit, ang anak sa labas at si Xu Feng na magpanggap bilang isang pamilya ay dahil takot siyang malaman ng asawa niya sa bahay. Kapag lumabas na ang sikretong ito, tapos na ang magandang buhay nila. Mahal. Tumigil ka! Sino sa tingin mo ang tinatawag mong mahal? Manman, nadaya ako ng babaeng mapagsamantala, nawala sa sarili ako sandali at nagkamali ng malaki. Pwede bang patawarin mo ako ngayon lang? Pangako, pahahalagahan kita mula ngayon at gagawin kitang masaya habang buhay. Manman. Tatay! Magtiwala ka sa nanay mo. Manman, alam kong Umalis ka na, Gu ka! Labas ka! Gago ka! Jiangman, ano bang ginagawa mo? Nagkamali lang ako, isang pagkakamaling nagagawa ng halos lahat ng lalaki sa mundo. Bayad na ako. Bakit ba't hindi mo pa rin ako tinitigilan? Tinitigilan? Shufeng! May utang ka pa sa akin. Ayoko nang mag-aksaya pa ng hininga sa'yo. Kung may sasabihin ka pa sa sheriff mo na lang sabihin. Jiangman, tinawag mo talaga ang sheriff? Ano pa sa palagay mo? Akala mo ba nagbibiro lang ako? Miss Jiang, sino ang nandaya sa inyo ng 84 bilyong piso? Pulis siya po. Ginoo, ikaw ay pinaghihinalaan ng malawakang panloloko. Sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan, bitawan niyo ako. Konklusibo na ang ebidensya. Ipunin mo na lang yan para sa hukom. Bitawan niyo ako. Ma, kinilabutan ako. Akala ko may nararamdaman ka pa sa gagong si Xu Feng at iiwan mo na naman kami ni Papa. Mukha ba akong babaeng hindi makamove on sa nakaraan? Ang talino mo talaga, Manman. Kung hindi, mawawalan na naman ako ng asawa. Bakit ngayon ko lang napansin na ang lambot pala ng dila mo? Chopper lang kita noon. Wala akong magawa kundi panoorin kayo ni Xu Feng na naglalambingan sa loob ng kotse. Paano ako makakapagsalita? Tay, bakit parang nag-iinggit ka? Inggit ako. Driver lang ako na nagbabantay kay Miss Jiang sa loob ng 20 taon. Ni hindi ko man lang nahawakan ng kamay niya. Isang beses wala. Paano ako maiinggit sa kanya? Ilang taon akong kasama ni Xu Feng. Halikan, huwag na. Ni hindi nga kami nagkahawak kamay ng maayos. Alam ko, nagsasalita lang ako. Walang ibang kahulugan. Wala akong iniisip na iba. Nagdaldal lang, yun lang. Gago ka, gusto mo ng palo, ha? Sige, ang dami na nating eksena rito. Uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Manman, ang dami na nating pinagdaanan. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng magandang wakas. Bukas gagawaran kita ng pinakamagarbong kasal na nakita ng mundo. Tay, hindi sapat ang kasal lang. Kailangan ng totoong kasal ang gintong alahas at singsing na brilyante.
Tama ka talaga. Halika man, babawiin ko lahat ng utang ko sa'yo. Pero bago tayo mamili, may gagawin muna ako. Ano yun? Ipapaalam ko sa buong mundo na si Xiaoyuan ang tunay kong anak. Ayos yun, sa kasal na lang natin ipapahayag. Ayos! Tara na! Xiaoyuan, pamilyar na pamilyar ang pangalan ng tindahang ito. Atin ba ito? Hindi lang ito, atin ang buong mall. Tay, ngayong graduate na ako sa kolehiyo, talaga bang ibibigay mo na ang lahat sa akin at magbabawas ka na ng kamay? Sige na nga. Hindi yan importante. Pumili muna tayo ng ginto. Hindi masama ang kwintas na ito. Pwede bang ilabas mo para matingnan ko? Tingnan mo lang, huwag mong hawakan. Kaya mo bang bayaran kung masira mo? Hindi ba't para tingnan at hawakan ng mga tao ang mga bagay dito? Para lang sa mga kayang mag-appreciate at mag-afford. Ale, imulat mo ang mga mata mo. Gold store ito, hindi $2 shop. Paano ka nakikipag-usap sa akin? Ang customer ay laging tama. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng patakarang ito? Sino ang tinatawag mong sales clerk, Ale? Sales associate ako, gets mo? Wala akong pakialam kung ano ang tawag mo sa sarili mo. Ikaw nagbebenta, ako bumibili. Yun lang ang importante. Bumibili? Ale, nasa ilalim ng Dragon God Group ang gold store na ito. High-end clientele lang ang aming sinisilbihan. Sa itsura ninyong tatlo, sigurado akong hindi kayo makakabuo ng 10,000 yuan. Karapat dapat ba kayong paglingkuran ko? Sigurado ka bang hindi ko ito kayang bilhin? Sigurado ka bang hindi ko ito kayang bilhin? Tingnan mong mabuti, ang presyo ng ginto ngayon kasama ang bayad sa pagkakagawa ay 1,200 piso bawat gramo. Ang kwintas na tinitingnan mo ay 50 gramo ang bigat, mahigit 50,000 piso ang halaga. 50,000 lang pala? Sa ugali mo, akala ko 5 milyon. Ma'am, manipis man ang pitaka mo, makapal naman ang yabang mo. Ang katulad mo, malamang kahit ubusin ang ipon ng asawa mo, hindi mo pa rin ito mabibili. Binibini hindi magandang ugali ang humusga sa tao sa itsura. Sa aking kayamanan, hindi lang ang kwintas na ito ang kayang bilhin, maging ang buong tindahan ninyo ay kayang-kaya kong bilhin. Bilhin ang buong tindahan namin? Ma'am, ang galing mong magsinungaling ng walang kaba. Ma, huwag na kayong mag-aksaya ng salita sa kanya. Pakikuha ang manager ninyo. Sino ka bata? Anong karapatan mo para makipagkita sa manager namin? Sino ako? Malalaman mo rin kapag nandito na ang manager. Gusto mong makita ang manager? Sa tingin ko nanggugulo ka lang. Umalis kayo dito o tatawag ako ng seguridad. Anong pakikipag-usap sa amin yan? Seguridad. May nanggugulo dito. Dalian ninyo at paalisin. Sinong naglakas loob manggulo dito? Sila, bilisan ninyo at patalasin. Opo, ma'am. Huy, tingnan ninyo! Di ba yan si Luyuan na bata? Ginoong Leo, tingnan mo. Si Luyuan ba yon na nakikipagtalo sa guard ng tindahan ng ginto? Ay, siya nga. Sino naman yung dalawang nasa katanghaliang gulang sa tabi niya? Mga magulang niya, kaya... Hindi, teka. Hindi ba't sabi niya wala siyang ina? Kung wala kang pera, umalis ka na. Magiging bastos na ako kung magpapatuloy ka riyan. Wala nang pakialaman. Ang kapal ng mukha ni Luyuan, nagmamagaling sa tindahan ng ginto wala namang pera. Ay, itatala ko itong video ngayon at ipapalabas sa graduation party mamayang gabi. Mapapahiya siya sa harap ni Jiao Jiao. Hoy, tinitingnan tayo ni Luyuan. Darating kaya siya para humiram ng pera sa atin? Ano pa ang hinihintay natin? Bilisan nating umalis dito. Tama, tara na. Xiaoyuan, yung tatlong bata sa elevator, kanina pa tayo tinitignan. Kilala mo ba sila? Mga kaklase ko yan, mga mapanlait. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Umalis ka na kung wala kang pera. Kung hindi ka aalis ngayon din, gagawan na kita ng paraan. Sino ang nagsabing wala akong pera? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ano ito? Ito yung limitadong edisyong black card na makukuha lang kapag nagdeposito ka ng 10 bilyong yuan. Mga bilyonaryo lang ang may ganitong klaseng card. Paano mo nakuha ang card na ito? Ito ang black card na makukuha mo lang kapag nagdeposito ka ng lampas 10 bilyong yuan. Mga bilyonaryo lang ang may ganito. Paano mo ito nakuha?
Ngayon karapat dapat na ba akong bumili ng ginto nyo? Hindi, dahil tatawag ako ngayon sa pulis para arestuhin ka. Ang lakas ng loob mong nakawin ang ganitong mataas na halagang black card. Mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Ninakaw daw ang card na ito? Siyempre naman, lahat ng may-ari ng card na ito ay kilalang tao mula sa mataas na lipunan. Ang mga damit at alahas mo hindi man lang kasing ganda ng sakin. Paano ka magkakaroon ng card na ito? Ang tapang mang-hold up ng black card. Sa tingin ko, nagkamali ng tinapakan ang buong pamilyang ito. Ano pang hinihintay natin? Tawagan na ang pulis para dalhin sila bago tayo masangkot at madamay pa sa gulo nila. Sige, tatawag na ako sa pulis ngayon. Hello, police station. May hold-upper dito. Malaking halaga ang involved. Oo. Maghihintay kami sa Jinbao Mall. Ma'am, bakit mo pa kailangang magpasikat dito gamit ang ninakaw na black card? Ngayon, nadamay pa ang anak mo. Hindi lang anak niya. Ang sabi, ang kriminal na record na ganito ay makakaapekto sa 3 henerasyon ng pamilya. Hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan ang apo niya habang buhay. Pwede naman sanang i-verify ang aking mga papeles o tawagan ng bangko para kumpirmahin kung totoo ang card na ito. Pero ang pinili mo pa ang pinakakatangang paraan. Lucien, mukhang kailangan ng mga empleyado mo hindi lang ng mas magandang pagsasanay sa profesional na etika, kundi pati na rin ng edukasyon sa sentido common. Hoy, sinong tinatawag mong tanga? Tama si Manman. Masyado akong naging mabait nitong mga nakaraang araw kaya naging kampante silang lahat. Mga impostor kayo, akala nyo chairman at asawa ng chairman kayo. Jiang Fuhai, halika rito ngayon din. Matandang gago ka, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong tawagin ng buong pangalan ang manager namin. Manager, bakit ka nagmamadaling lumabas? Akala ko naririnig ko ang boses ng chairman. Paano naman pwedeng mangyari yon, manager? Araw-araw, sobrang busy ang chairman sa trabaho. Paano siya makakapunta sa maliit na tindahan tulad nito? Malamang nagkakamali ka lang ng pagdinig. Chairman, bakit kayo nandito? Dinala ko ang asawa ko rito para mamili ng alahas pero hindi ko inaasahang makatagpo ng mga magagaling na empleyadong sinanay mo. Nag-aasta ka na naman ba ng mata pobre? Manager, sinisala ko lang po yung mga mahihirap na hindi kayang bumili ng produkto natin para sa brand. Mga mahihirap na hindi kayang bumili? Sinasabi mo bang hindi kayang bumili ng chairman ng Dragon God Group? O hindi kayang bumili ng pinakamayamang negosyante sa Haicheng si Mrs. Jiang? Sila nga ba talaga ang chairman at asawa ng chairman? Tanggal ka na. Lumabas ka rito ngayon din agad-agad. Lahat kayo, lumabas na. Tagapangulo, pakiusap wag ninyo akong tanggalin. May utang pa akong babayaran sa susunod na buwan. Ano na ang gagawin ko? Ang pinakamahalaga sa serbisyo ay ang ugali. Kung may pambili man o wala ang isang kliyente, hindi dahilan yon para maging bastos ka sa kanila. Tagapangulo, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi mo alam na nagkamali ka, alam mo lang na natatakot ka. Umalis ka na. Hindi kailangan ng kumpanya ko ng empleyadong tulad mo na humuhusga sa tao sa itsura. Hindi pa ba umaalis? Nag-aantay bang ma-blacklist? Lahat kayo umalis na. Tagapangulo, may iba pa po bang kailangan gawin? Ibalot mo ang kwintas na tiningnan ng asawa ko kanina. At saka, ilan pa bang ibang tindahan ng ginto ang nasa mall na ito? Kasama na ito, 5 ang kabuuan. Makipag-ugnayan ka sa iba pang 4 na tindahan kasama na ito. Gumawa ng pinag-isang kontrata ng paglilipat para sa lahat. Magpapadala ako ng address mamayang gabi. Doon mo ipadala ang kontrata. Opo, Ginoo. Sandali lang po. Asikasuhin ko po ito kaagad. Tatay, para saan mo kailangan ng kontrata ng paglilipat? Ang magbigay ng ilang pirasong ginto ay wala lang. Kung magbibigay ako ng regalo, ibigay ko kay nanay ang lahat ng 5 tindahan ng ginto. Tatay, ang galing-galing mo. Hindi na kailangan, Lucien. Marami rin akong tindahan ng ginto sa pangalan ko. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang mga ito. Kung kailangan mo man o hindi, iyon ang usapin mo. Kung ibibigay ko man o hindi, iyon ang usapin ko. Mahal. Alam kong napakakaya mo. Pero kailangan mong bigyan ako ng pagkakataong magpakita ng pagmamahal, di ba? Oo, nanay. Pamilya na tayong lahat ngayon. Ang kay tatay ay sa iyo at ang sa iyo ay nananatiling sa iyo. Oo, ma. Pamilya na tayong lahat ngayon. Ang kay dad ay sayo na at ang sayo ay mananatiling sayo. Sige, tatanggapin ko na ang regalong ito.
Hello? Guro Yang, anong maitutulong ko? G. Lu, alas 6 ng gabi ang graduation party ni Lu Yuan. Huwag kalimutang dumalo ng maaga. Ay oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Graduation party pala ni Xiao Yuan ngayon. Pa, ang labo mo talaga. Alas 5 na pala. Isang oras na lang mag-uumpisa na ang graduation party. Sobrang dami lang talaga ng trabaho. O nga pala Man, libre ka ba? Sama ka sa amin. Siyempre naman. Dahil sa amnesia ko, ang dami ko nang napalampas na mahahalagang sandali sa buhay ni Xiao Yuan. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Ayos yan, ma. Kapag sumama ka, baka mataranta lahat ng kaklase kong nangaasar sa akin. Hindi ako makapaniwalang ang ganda at galing ng nanay ko. Nang aasar sa'yo? Xiao Yuan, hindi ka ba nakakasundo ng mga kaklase mo sa eskwelahan? Hindi naman masyado. May isa lang, si Liu Yi. Lagi niya akong tinutokso na mahirap at siya ang nangunguna sa pag-asar sa akin. Tinatawag pa nga niya akong ampong walang ina. Tinutokso ka dahil mahirap? Masyado akong kilala. Natatakot ako na mabigla ang mga kaklase ni Xiao Yuan. Kaya itinatago ko ang tunay kong pagkatao. Para sa kanila, ordinaryong driver lang ako. Okay lang yan, Xiao Yuan. Ang mahihina lang ang nangangailangan ng barkada. Ang malalakas, nag-iisa sa paglakad. Mamayang gabi, maghahanda ako ng malaking sorpresa para sa'yo. Isang sorpresang magpapatigil sa mga kaklase mong nang asar sa'yo at hindi na muling tatawagin kang walang ina. Sige. Man, bilisan na natin. Kung hindi tayo alis ngayon, mahuhuli tayo sa graduation party. Mauna na kayong dalawa. May kailangan akong tawagan. Sige. Hoy, Special Assistant Lee. Ipapahayag ko na si Xiao Yuan ang anak ko sa kanyang graduation party. Ayusin mo ang lahat para sa akin. Anak. Sinabihan ng guro ang mga magulang na pumunta sa opisina para kunin ang mga graduation certificate. Pumunta ka muna sa auditorium. Mamaya na lang kami ng nanay mo doon. Sige. Oy, classmate. Heck. Ay, salamat. Classmate, pwedeng akin na lang din yung kay Lu Yuan? Kaibigan ko siya. Ako na ang magbibigay sa kanya pagdating niya. Heto. Salamat. Ciao, ang tagal mo nang hinahabol si top student Lu, pero hindi ka man lang pinansin. Graduation day na ngayon. Bakit ganyan ka pa rin sa kanya? Ay, hindi mo maintindihan kung madaling lapitan si Lu Yuan, hindi na siya si Lu Yuan. Young Master Liu, nandito na ang goddess mo na si Chow Jiao Jiao. Tara na. Jiao, ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat. Jiao, mamaya gabi ikaw. Lu Yuan. Heto. Lu Yuan, ikaw na naman. Lu Yuan, nandito ako. Lu Yuan, ito ay para sa'yo. Ano ito? Para ito sa lahat ng kaklase. Kita ko kasi na wala ka pa kaya kinuha ko muna. Yang ampon na galing probinsyang si Lu Yuan, bakit parang multo lagi yan? Anak sa labas, ang lakas ng loob agawin ng babae sa akin. Mamayang gabi, papahiyain ko sila niyang driver na tatay sa harap ng lahat. Guguluhin ko talaga ang pangalan nila. Salamat. Aba, si top student Lu pala. Liu Yi, ano ang gusto mo? Graduation natin ngayon. Dumaan lang ako para makipag-usap kay top student Lu. Jiao, bakit ang nervyosa mo? Oo nga, Jiao. Hindi maganda na makialam tayong mga babae kapag nag-uusap ang mga lalaki. Okay lang, magkakaklase naman tayo, wala namang sikreto. Huwag kang matakot, top student Lu. Hindi ka namin kakainin. Bakit palagi ka na lang nagtatago sa likod ng babae? Si top student Lu natin, mula bata pa, hindi man lang nakita ang tunay niyang ina. Natural lang nagutom siya sa pagmamahal ng ina at mahilig magtago sa likod ng mga babae. Liu Yi, sabihan mo ang mga alipores mong mag-ingat sa bibig.
Ano, may mali ba sa sinabi nila? Hindi ba't nasa likod ka ngayon ng isang babae? Ano? Top student Lou, nangahas kang magtago pero hindi umamin. Ganito ka ba pinalaki ng nanay mo? Oo nga pala. Nakalimutan ko wala kang nanay. Sinong nagsabi sa'yo na wala akong nanay? Hindi lang may nanay ako, pupunta pa siya sa graduation party ko ngayon. Anong sinabi mo, may nanay ka? Nagbibiro ka ba? Alam ng lahat sa Haicheng University na iniwan ng nanay mo ang tatay mo dahil mahirap siya. Ikaw, Luyuan, isa ka lang batang hampas lupa na walang ina. Wang Luchan Ye. Sobra na kayong dalawa. Oo. Tama si Jiao. Sobrang bastos naman kayong dalawa. Paano mo masasabing walang nanay ang top student nating si Lou? Hindi ba pwedeng ituring na nanay sa'yo ang madam sa KTV? Hayop kang probinsyano, nangahas kang manuntok sa akin. Sinusuntok kita, Liu Yi, dahil sa dating pagkakaklase natin, pwede kong palampasin na ininsulto mo ako. Pero hindi ko kailanman palalampasin na ininsulto mo ang nanay ko. Ininsulto ang nanay mo? Ngayon, hindi lang nanay mo ang iinsultuhin ko, pati ikaw. Hulihin niyo siya, bubunutin ko lahat ng ngipin niya ngayong araw. Liu Yi, huwag mo siyang bulihin. Jiao, huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang saktan. Lu Yuan, sabi nila mayaman na second generation siya. Bakit hindi ka na lang mag-sorry sa kanya? Kung hindi, baka pag-initan ka niya. Ganyan kasi ugali niya mapaghiganti. Dapat ngayon din lumuhod sila at humingi ng tawad sa akin. Kapag dumating na ang mga magulang ko, mas malala pa sa sampal ang aabutin nila. Hindi kasing bait ng temper ko ang temper nila. Ganyan talaga ang mga hamak, puro salita, walang gawa. Lu Yuan, hindi ngayon ang panahon para magyabang. Jiao, hinahanap niya yan. Bakit mo pa pinipigilan? Sige, Luyuan, dahil ang yabang mo magsalita, babagu-baguhin kita ngayon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng tatay mong chuper ng taxi sa akin. Sugurin nyo. Tigilan nyo yan. Lahat kayo, tumigil kayo. Tigil, papunta na si Miss Jiang. Miss Jiang? Alin Miss Jiang? Ilan ba ang Miss Jiang dito sa Haicheng? Siyempre, yung Miss Jiang, ang pinakamayamang babae sa Haicheng, CEO ng Jiang Group. Bigla na lang... Anong ginagawa niya rito? Narinig ko to sa tatay ko. Sabi niya, may anak na lalaki si Miss Jiang na nag-aral rito at gagraduate kasabay natin ngayon. Dinks sina Miss Jiang at asawa niya. Walang anak, di ba? Mali ka dyan. May nangyari ngayon sa Jiang Group na napakalaking pangyayari, kayang yanigin ang buong Haicheng. Anong malaking balita? Wala akong alam, ayaw sabihin sa akin ng tatay ko. Kahit ano pa ang mangyari para sa ating sarili at sa ating mga magulang, kailangan nating magpakita ng magandang asal sa harap ni Miss Jiang ngayong araw. Oo, tama ka. Kahit na lahat dito ay mga anak mayaman. Kumpara sa isang nangungunang conglomerate tulad ng Jiang Group, magkalayo ang agwat natin. Kung mapapansin tayo ni Miss Jiang, kahit ang mga mumo mula sa kanyang mga daliri ay sapat na para tayo'y yayaman ng higit pa sa ating pinakamalaking pangarap. Tama ka talaga. Kaya ngayong araw, kailangan lahat ay magpakita ng pinakamagandang asal at mag-iwan ng magandang impression kay Miss Jiang. Young Master Liu, paparating na si Miss Jiang. Bakit hindi na lang natin ito palampasin ngayon? Sige. Luyuan, swerteng-swerte ka ngayon. Pero tanda mo ang sinasabi ko, pag-uusapan natin ito mamaya. Liu Yi, hindi ito isang bagay na ikaw ang magpapasya kung kailan natin pag-uusapan. Ako ang magpapasya kung kailan natin ito pag-uusapan. Huwag kang magmalaki. Ikaw ang nagmamalaki. Ininsulto mo ang nanay ko at ngayon umaasa ka pa ng pabor mula sa kanya? Panaginip lang yan. Ano? Seryoso ka bang sinasabi na si Miss Jiang ang nanay mo? Tama ka. Ano ang narinig ko? Sabi niya nanay niya si Miss Jiang ang pinakamayamang babae sa Haicheng. Kung nanay mo si Miss Jiang, ang nanay ko ang pinakamayamang babae sa buong universo. Young Master Liu, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa nerd na ito? Magpatawag ka na lang ng tao para itapon siya sa labas, bago pa siya magdala ng malas sa pagdating ni Miss Jiang. Shock siya. Jiao, no offense ha, pero ano ba ang nakikita mo sa nerd na si Lu Yuan? Bakit lagi mo siyang sinusundan-sundan parang asong sunod-sunuran? Sige, tigilan mo na yan. Nandito na rin naman si Miss Jiang. Hoy kayong dalawa, hatakin nyo na itong gago palabas. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko. Nanay.
Huwag kang matakot anak, nandito si nanay. Walang sino man ang makakaapi sa'yo. Ang drama ng pagpasok. Anong to, si top student Luba ay umarkila ng isang artista para magpanggap na nanay niya at iligtas ang mukha niya. Luyuan, magkano ang binayad mo sa tita para gawin tong palabas para sa'yo? Dapat kong aminin magaling siyang umarte. Eksakto. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko. Nagsushooting ba tayo ng teleserye dito, tita? Sigurado akong ang talent fee mo ay sapat para mag-taxi ang tatay ni Luyuan ng kalahating taon. Jiao, tingnan mo. Sabi ko sa'yo, may kakaiba sa pamilya niya. Nagpanggap pa siya ng magulang. Gusto niyang magmukhang importante nang hindi na niya inaalintana ang dignidad niya. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Huwag mong hayaang madamay ka sa kalokohan niya. Tumigil kayo, lahat kayo. Wang Lu, Liu Yi, Chen Yue. Sapat na ang pang-aapi ninyo sa kanya araw-araw. Ngayon naman inaapi ninyo ang nanay niya kahit nandito na siya. At ikaw, Shoksha, kaninong panig ka ba talaga? Batang lalaki, bantayan mo ang iyong pananalita. Ang ugali ng isang bata ay salamin ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Ako, sinasabi ko lang ang totoo. Tingnan ninyo, mga magulang ni Liu Yi. Nandito na sila. Tatay, nanay, dumating na rin kayo. Kung mas late pa kayo, namatay na ako sa pang-aapi ng mga to. Muntik nang mamatay sa pang-aapi ang anak mo. Sino? Sino ang may lakas ng loob mang api sa anak ko? Grabe naman yan. Anong nangyari, Xiaoyi? Sabihin mo ng malinaw. Si Lion. Si Luyuan. Naawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya. Kaya nilapitan ko para batiin. Bigla na lang niya akong sinampal. At may babaeng biglang sumulpot, nagpapanggap na nanay niya. Nagpasikat siya rito, nagmamagaling, sumisigaw sa amin at pinagbantaan pa kaming sasaktan. Tatay, nanay, tingnan nyo. Namumula pa rin ang pisngi ko dahil sa sampal. Tara na. Oo, tito at tita. Kami ang magpapatunay. Si Luyuan ang unang nanakit. Pinagbantaan pa nga kami nitong babae na hindi na raw kami mabubuhay sa Haicheng. Ang yabang-yabang niya, ni hindi niya pinapansin si Young Master Liu. Sabi pa niya, pati kayo ay pagtuturuan niya ng leksyon. Ang kapal naman ng muka. Saan galing itong babaeng ito? Nang aapi ng anak ko at nagsasalita ng kung ano-ano. Alam mo ba kung sino kami? Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa anak ko ngayon din. Kung hindi, magdudusa kayo sa akin. Kayong mga tao, naghuhusga agad ng hindi alam ang buong kwento. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Mukhang disente ang suot ng aapi naman ng miyembro ng pamilya Liu. Inuutusan ko kayo, lumuhod at humingi ng tawad sa anak ko ngayon din. At ikaw rin lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Nananakit sa murang edad, anong klasing magulang ang nagpalaki sa'yo? Ay! Hindi po, tito at tita, sina Liu Yi at ang mga kasama niya ang unang nang asar kay Luyuan dahil walang nanay at sila rin ang unang tumawag ng tao para bugbugin si Luyuan. Ito pong tita ay nagtatanggol lang sa kanyang anak. Jiao, nababaliw ka ba? Tumigil ka nga dyan sa... Jiao, nagkakalat ka lang ng kabulastugan. Tatay, nanay, huwag kayong maniwala sa kanila. May gusto siya kay Luyuan, syempre kakampihan niya yon. Saan galing tong batang gala na to? Sino ka ba para makialam? Kasabot mo siguro sila. Ako, Kapag walang pinag-aralan ng bata, kasalanan ng magulang. Mukhang masyadong abala kayo sa sarili niyong mga gawain para turuan ng asal ang anak ninyo. Sino ka para mangaral sa akin? Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko ngayon din. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis sa auditorium na ito ngayong araw. Hahadlangan mo kaming umalis sa auditorium. Ang lalaki naman ng mga salita. Akala mo kung sino para kayong may-ari ng buong Haicheng. Sa Haicheng, maaaring hindi namin magawa ang lahat ng gusto namin. Pero ang pag-areglo sa mga nagpapanggap na tulad ninyo, napakadali lang para sa amin. Ganun ba? Kung gayon, gusto kong makita kung gaano ba talinaas ang pamilya Liu. Luyuan, ikaw at tong kunwari mong nanay, ang gagaling niyong artista. Muntik na akong maloko niyo. Eksakto! Nagmamalaki sa kakayahan ng pamilya Liu para kayong malaking tao. Nakakatawa ito. Sawa na ako sa kakausap sa inyo. Guardia, palayasin nyo tong tatlo. Makinig kayong mabuti. Ako si Jiang Man, CEO ng Jiang Group.
Ngayon, akala nyo ba nagbobola pa rin ako? Ngayon, sa tingin mo ba nanloloko lang ako? Ano? Sabi niya si Miss Jiang daw siya. Tatay, narinig mo ba yon? Sabi niya si Jiang man daw siya, ang pinakamayamang babae sa Haicheng. Diyos ko, yan ang pinakakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Kung ikaw si Jiang man, tutuwad ako't kakain ng tae. Miss Jiang, kayo nga talaga. Tatay, bakit ka nandito? Ako ang HR Director ng Jiang Group. Sana naalala mo pa ako. Wang Lu, kaya pala empleyado ng kumpanya ng nanay ko ang tatay mo? Tatay, ikaw? Anong tawag mo sa kanya? Miss Jiang? Sino ng Miss Jiang? Sino pa ba ang Miss Jiang ng Jiang Group sa Haicheng? Bakit ka nanginginig? Anong ginawa mo? Tatay, ako. Si Liu Yi yun, siya ang nag-utos sa akin. Hindi, imposible yan. Paano nangyari yon? Lu Yuan. Paano naging nanay mo si Miss Jiang? Paano pwedeng maging nanay mo si Ginang Jiang? Ginang Jiang, Ginong Lu. Paumanhin po talaga. Nabigo akong turuan ng maayos ang anak ko. Nagkamali siya sa binata. Wang Lu, walang utang na loob ka. Halika rito ngayon din at lumuhod ka para humingi ng tawad kay Ginang Jiang, Ginoong Lu at sa binata. Ginang Jiang, paumanhin po, bulag ako. Hindi ko alam na anak mo pala siya. Si Liu Yi, siya ang nag-utos sa akin. Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayon. Karapat dapat akong maparusahan. Kaya pala si Ginang Jiang, talagang nagkagulo ang magkakamag-anak ng hindi sinasadya. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Oo, tama. Ginang Jiang, Ginoong Lu. Mga bata lang naman sila, di ba? Normal lang ang kaunting away nila, hindi ba? Bilis, tumayo kayo. Hindi pagkakaunawaan? Kaunting away? Kanina lang ang anak mo kasama nitong dalawa. Malakas nilang sinasabi na hindi na makakalabas ng auditorium ang anak ko at kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad sa kanila. At ngayon, isang salita lang na hindi pagkakaunawaan ang solusyon ninyo? Sino ba ang nakakaalam kung ito nga ang tunay na Ginang Jiang? Tumahimik ka. Xiao Yuan, dahil sa iyo nagsimula ang gulo na ito. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan ka ni nanay. Ikaw ang bahala. Liu Yi, hindi ko na uungkatin ang lahat ng pang-aalipusta mo sa akin noon. Mga kaklase naman tayo. Pero ngayon, inalipusta mo ang nanay ko. Iba na yon. Hindi kailangan ng Haicheng ng mga hambog na bully na tulad mo. Mga tinatawag na elite na hindi man lang maturuan ang sariling anak ng magandang asal. Ano, Lu Yuan, paano ka naging ganito kalupit? Dahil lang sa kaunting away mo sa anak ko, pinutol mo ang aking hininga. Kalupit? Kumpara sa gagawin ni Liu Yi sa akin, naging mabait na ako. Sige. Magaling ang Jiang Group. Magaling si Miss Lu. Akala mo madaling durugin ang pamilya namin? Oo. Huwag kang masyadong mayabang. Ang pamangkin ko ay si Fang Yue, ang pinuno ng pamilyang Fang. Kilala mo ang pamilyang Fang, di ba? Konektado sila sa Dragon God Group. Hindi kayang makipag-away ng pamilyang Jiang sa Dragon God Group. Fang Yue, aling pamilyang Fang? Asawa siya ng ninong ng kabit ng ex-husband mo. Nakilala ko siya ilang araw lang ang nakalipas. Siya pala. Bigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo ang pamangkin mong si Fang Yue at sabihin mong iligtas ka niya. Gagawin ko, hintayin mo lang. Mahal na mahal ako ni Yue Yue ang tiyahin niya. Pag nalaman niyang inaapi mo ako, malaking problema ang aabutin mo. Hello tita, anong nangyari? Yue Yue, sagipin mo ang tiyahin mo. Nandito kami sa auditorium ng Haicheng University. Inaapi na kami ng husto. Pinapatay na ang tiyo at tiyahin mo. Bilisan mo. Ano? Sinong may lakas ng loob na mang-api ng kamag-anak ng pamilyang Fang dito sa Haicheng? Si Jiang Man ng Jiang Group. Yue Yue, bilisan mo. Gamitin mo ang connection ng Dragon God Group para durugin sila. Si Jiang Man ng Jiang Group. Yue Yue, bilisan mo. Gamitin mo ang connection ng Dragon God Group para durugin sila. Tita, may driver bang kasama siya na nagngangalang Luchen? Oo. May driver siyang kasama.
Luchen? Yue, bilisan mo na, padalhan mo ng tao mula sa Dragon God Group dito. Tita, napasubo ka sa malaking problema. Yung driver na yon ang chairman ng Dragon God Group. Ano? Mahal kong pamangkin, iligtas mo ang tita mo. Pamangkin? Anong pamangkin? Wala akong tita. Tigilan mo ang pagdikit sa akin. Chairman. Tapos na ang palabas. Mukhang hindi na darating ang tagapagligtas mo. Security, ilabas nyo ang mga taong ito. Graduation party ng anak ko ngayon. Ayaw ko nang makita ulit ang mga basurang ito. Sige, wala na ang mga nakakainis. Anak, natakot ka ba? Ito ba ang kaklase mo? Ang tapang mo kanina. Hello tita, hello tito. Ako si Kao Jiao Jiao, kaklase ako ni Luyuan. Salamat sa ginawa mo kanina. Walang anuman, Luyuan. Ginagawa ko lang ang dapat.